Nagising ang bida natin sa loob ng isang malamig na hawlang, bakal nang walang ideya kung nasaan siya. Pagtingin niya sa paligid, tumambad sa kanya ang mga kawawang bihag na nakatakdang ibenta bilang mga alipin. Pero kalmado lang si Jin. Nang lumapit ang isang babaeng bandido para magpakain, walang kahirap-hirap niyang winasak ang bakal na parang papel. Nang makita ng babae ang halimaw niyang lakas, nanigas siya sa takot at inakalang katapusan na ng kanyang buhay. Pero imbes na manakit, pinagaling siya ng ating bida. Nalaman niyang napilitan lang itong sumunod dahil bihag ng sindikato ang kapatid nito. Kaya nagpa siya si Jin na tapusin ang mga basagulerong ito na yon din. Sinira niya ang pinto at pinalipad ang unang bandido. Isa-isang pinulbos ni Jin ang mga kalaban, nag-iwan lang siya ng bundok ng mga bugbog saradong katawan. Walang laban ang mga gulat na bandido. Masyadong mabilis at nakakapangilabot ang kanyang kapangyarihan. Hanggang sa makaharap niya ang mismong boss. At ang duwag na ito, kahit itinuturing na pinakamalakas sa mundong ito, ay hindi man lang nakapalag. Nang makita kung paano nilampaso ng ating bida ang kanyang mga tauhan, nagmakaawa itong huminto at tinanong kung anong kailangan niya. Ibinibigay na nito ang lahat ng pera at alipin, pero tinapos lang ng ating main character ang mga natitirang kalaban at dahan-dahang lumapit. Gulong-gulo ang utak ng boss dahil hindi niya magamit ang kanyang spiritual power laban sa napakalakas na presensyang ito. Tiningnan lang siya ni Jin na parang isang hamak na insekto at napagtanto ng kontrabida, nakatapusan na niya. Kaya tumakbo siya papunta sa kanyang huling alas, isang hawla na may nag-aalab na halimaw. Akala ng boss ay tapos na ang ating bida, pero nang sumugod ang halimaw, walang pawis na sinalag ni Jin ang atake nito. Halos lumuwa ang mata ng boss sa gulat. Nayon lang siya nakakita ng taong kayang salagin ang atake ng halimaw gamit ang mga hubad na kamay. Isang alamat ang pisikal na lakas ni Jin, pero hindi lang yon ang kaya niya. Pinasabog niya ang kanyang divine aura at ginawang abo ang halimaw gamit ng isang matinding energy beam. Pagkatapos ay hinarap niya ang boss para bigyan ng matinding parusa para sa mga inosenteng pinahirapan nito. Pero paano naging ganito kalakas si Jin? Saan galing ang kanyang kapangyarihan? Nagsimula ang lahat 100 milyong taon na ang nakalilipas. Isang malagim na apokalipsis ang tumama sa mundong ibabaw na muntik nang umubos sa buong sangkatauhan. Nagsimula ang bangungot nang mag-mutate ang mga hayop dahil sa isang misteryosong virus at naging mga nakakakilabot na halimaw na tinawag na mga koruptor. Mabilis na kumalat ang salot at nabura ang 99% ng populasyon ng tao sa buong mundo. Lumaban ng patayan ang mga natirang tao para protektahan ang kanilang mga teritoryo. Pero mabilis nilang naintindihan na walang silbi ang mga ordinaryong armas laban sa mga halimaw na ito. Dahil sa desperasyon, sinimulan ng mga tao na pag-eksperimentuhan ang kanilang sariling lahi. Sa dami ng mga naging biktima, tanging si Jin Sado lang ang nagtagumpay na makuha ang tunay na kapangyarihan. Kasama niya, gumawa ang mga siyentipiko ng isang nanomachine antivirus para linisin ang lason na sumira sa buong planeta. Gamit ang kanyang maalamat at di matatawarang lakas, naging tagapagligtas si Jin, buong tapang na pinoprotektahan ang mga huling bakas ng sangkatauhan. Pero nauwi rin sa wala ang lahat. Huli na ang lahat at sa huli, maging ang mga pinakahuling nakaligtas ay binawian din ng buhay. Dahil walang natirang taong maililigtas, nawalan ng silbi ang pag-iral ni Jin matapos siyang mabigo sa misyong itinakda sa kanya. Iyan ang inakala ng kaibigan niyang sentipiko na si Kagura. Pero iba ang pananaw ni Jin. Para sa kanya, hindi pa tapos ang laban. Kahit hindi niya mailigtas ang kasalukuyang henerasyon, matibay ang loob niyang magiging sandata ang lakas niya para sa kinabukasan. Habang patuloy na nililinis ng mga nanomachine ang mundo mula sa mga koruptor, alam niyang babalik din sa ayos ang Earth at handa siyang maghintay. Kaya naman, ipinasok siya ni Kagura sa isang hibernation capsule na kayang panatilihin siyang buhay sa loob ng maraming siglo. Habang mahimbing na natutulog si Jin sa isang malalim na stasis, patuloy na naghasik ng lagim ang mga halimaw sa labas. Ngunit nang lumipas ang mga dekada at naging siglo hanggang umabot ng libu-libong taon, nagkaroon ng matinding pagbabago sa mundo. Ang mga nakakatakot na halimaw ay unti-unting nanghina at nagbigay daan sa pagyusbong ng mga bagong nilalang. Ipinagpatuloy ng kalikasan ang ebolusyong ito sa loob ng 100 milyong taon hanggang sa kasalukuyan kung saan 3 bagong evolved na humanoid ang nakukumahog na tumatakbo mula sa isang uhaw sa dugong halimaw. Sa sobrang takot, napadpad ang mga nakaligtas sa isang sinaunang guho at nagtago doon. Pero walang awang winasak ng halimaw ang pader para sundan sila. Wala na silang kawala, ang katlo ay handa ng maging hapunan ng demonyo. Sa isang pakanama, huling desperadong sigaw, humingi ng tulong ang babae at nagdasal na sana ay iligtas sila ng guardian god ng kanilang nayon.
Laking gulat nila nang duminig ang langit at gumising ang ating bida na 100 milyong taon nang natutulog sa kapsula sa mismong likuran nila. Agad na nagpakawala ng nakakabulag na enerhiya ang sinaunang tao at naging abo ang halimaw sa isang iglap. Tulala at walang ideya ang tatlo sa nangyari at mas lalo silang nalito nang lumabas ang isang lalaki mula sa usok. Ang unang ginawa ng ating bida ay kunin ang kanyang battlesuit na nakatago sa isang matibay na vault na ginawa pa ng kaibigan niyang si Kagura. Matapos buhayin ang sinaunang sistema ng laboratorio, natuklasan niyang nagising siya 100 milyong taon sa hinaharap. Kahit na nabura na ang karamihan sa mga files dahil sa paglipas ng panahon, isang himala na gumagana pa rin ang mga makina. Mukhang naging perpekto ang epekto ng nanomachine virus na nilikha ni Kagura. Tuluyang nabura sa mapa ang mga koruptor na nagligtas sa buong pasilidad. Nakita rin niya ang isang communication cube mula sa kanyang lumang kaibigan. Isang mahiwagang mensahe na naghihintay ng tamang panahon upang mabuksan. Nang paglabas niya sa pasilidad kasama ang tatlo, bumulaga agad sa kanila ang nakasisilaw na liwanag ng sikat ng araw. Sa totoo lang, hindi niya inaasahan ang ganitong ganda. Isang paraisong sumalubong sa kanyang mga mata, malayong malayo sa wasak at patay na mundong naiwan niya noon. Nagmamadaling umuwi ang tatlo patungo sa kanilang tribo, iginigiit na sumunod ang kanilang Diyos na tagapangalaga. Ngunit ang ating bida ay ang mga beastmen na ito malamang ay produkto ng milyong taong ebolusyon na sinabayan ng walang tigil na pag-apekto ng mga makapangyarihang nanomachine. Dagdag pa rito, parehong-pareho ang lengguwaheng gamit nila sa mga sinaunang tao. Isang malinaw at matibay na patunay na silang lahat ay nagmula sa iisang angkan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Jin Sadu at sinabing iyon na lang ang itawag sa kanya. Bilang ganti, nagpakilala ang babaeng may tainga ng kambing bilang Akama Pill. Si Tampo ang nag-iisang mukhang koala at si Sandy naman ang cat girl sa kanyang tabi. Dahil sa matinding pagmamadali, isinantabi muna ni Akama ang anumang formalidad at mabilis na hinila si Jin habang paulit-ulit na sinasabing napakalapit na ng nayon. Desperado na siyang maiuwi ang kanyang bagong tuklas na Diyos na tagapangalaga upang iligtas ang buong nayon laban sa mga sumasalakay na kalaban. Ngunit isang malagim na trahedya ang sumalubong sa kanila. Ang nayon ay wasak na at nilamon ng naglalagablab na apoy. Halos gumuho ang mundo ni Sandy sa nakita. Sa matinding panik, tumakbo siya ng mabilis upang hanapin ang kanyang ina. Habang pinagmamasdan ang kaguluhan, kalmadong inanalisa ni Jin ang nakapanulumong sitwasyon sa kanyang paligid. Agad niyang napansin kung gaano kahina ang mismong depensa ng nayon. Gawa lamang sa simpleng kahoy ang mga pader. Sa isang tingin pa lang, malinaw na sobrang napag-iwanan na ng teknolohiya ang sibilisasyong ito kumpara sa gintong panahong nakadnis na niya. Pagpasok nila ng mas malalim, nakita ni Jin ang babaeng nakikipaglaban. Klaro sa unang tingin pa lamang na hindi niya talaga kaya ang kalaban. At hindi nagtagal, napagtanto agad ni Jin na ang halimaw na yon ay eksaktong katulad ng mga koruptor, milyong taon nang nakalipas. Ngunit ang mga natirang halimaw ay hindi lamang ang nag-iisang misteryo rito. Mukhang may ginagamit na sinaunang mahika si Akama na nagpapaliwanag sa buong katawan niya ng malakas na aura. Ngunit hindi na niya kailangan pang kumilos ng matagal. Sumugod si Jin at sa isang nakakawasak na sipa, tumilapon agad ang halimaw sa lupa. Sa bilis na sadyang hindi na kayang sundan ng karaniwang mata, mabilis niyang binuhat ang sugatang babae palayo sa anumang panganib na nagbigay kay Akama ng perpektong tiyempo. Gamit ang kanyang mahika, nagpakawala siya ng bola ng apoy. Kahit maliit, ang dalang pinsala nito ay sumabog, tuluyang tumapos sa buhay ng halimaw. Habang seryosong tinititigan ni Jin ang patay na nilalang, tuluyan nang nakumpirma ang teorya niya. Inalisa ng nanomachine sa paligid ang malaalamat na healing factor ng halimaw na ito. Ngunit isang katanungan ang naiwan, paano nakagamit ng nanomachine ang isang ordinaryong taga rito? Ang pinakamatinding kutob niya sa ngayon, direktang hinihigop ng mga taong ito ang mga particle ng nanomachine mula sa hangin at ginagawa itong purong mahika tulad ng ginagawa niya. Ang malaking problema, sa buong kasaysayan tanging mga purong tao lang ang nakokontrol ang teknolohiyang ito. Tinanong niya, nang may halong pagtataka ang babaeng niligtas niya kung lahat ba sa panahong ito ay may taglay na ganitong kapangyarihan. Kahit na naguluhan man siya ng lubos sa narinig, maayos niyang ipinaliwanag na iilang tao lamang ang may totoong kakayahan. Dahil sa kanilang kultura, tanging ang mga nilalang na binyayaan lamang ng banal na kapangyarihan ang maaring gumamit ng ganong mahika. Sa kanilang nayon, wala pang 4 ang napili para rito. Hindi na kinailangan pang mag-isip ng malalim ni Jin.
Ang tinatawag nilang banal na kapangyarihan ay ang primitibong tawag lang sa manipulasyon ng nanomachines. Mabilis na niyakap agad ni Akama ang matandang babae na lola pala niya. Nang usisayan niya ng maayos ang nangyari sa ibang tao, nalaman niyang ligtas na silang lumikas kanina pa. Gumaan ng bahagya ang pakiramdam ng magkakaibigan sa balitang narinig, ngunit labis pa rin ang takot at pangamba ng lola nang malamang bumalik pa ang mga bata. Dahil ang totoo, ang kalabang tinalo nila ay isa lamang sanggol na sadyang walang binatbat kumpara sa isang dambuhalang halimaw na walang awang naghahasik ng lagim sa lugar na yon. Sa gitna ng tensyon, isang matapang at pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw. Pilit na pinapakalma ang matanda, siniguro nitong walang dapat ikabahala sa dambuhalang kalaban na umaatake sa kanila. Punong-puno ng kumpiyansang idineklara ng lalaking ito na kaya niyang tapusin ng mag-isa ang dambuhala. Lubos na nagulat ang matanda nang makita silang muli sa mapanganib na war zone, kaya mabilis niya itong inusisa. Isang madramang katahimikan. Agad na kinumpirma na mandirigmang may asul na buhok na ligtas na nakarating sa kanlungan ng lahat. Ang mas nakakagulat pa rito, ang kasamang lalaki ay walang iba, kundi ang mismong ama ni Akama. Isang madamdaming pagkikita ang nangyari, pero agad din siyang sinisermunan ng ama kung saan siya nagpunta. Walang kaba namang inamin ng dalaga na pumunta siya sa selyadong pinto na ikinalaglag ng panga ng kanyang lola. Galit na galit ang matanda dahil pinasok na nga po ang sinumpang teritoryo. Ayon sa sinaunang alamat, ang lupain sa likod ng pinto ay pag-aari lamang ng Diyos na tagapangalaga. Ayon sa paliwanag ng dalaga, sobrang natakot siya sa halimaw kaya napilitan siyang humingi ng tulong. At buong pagmamalaking itinuro niya si Jin, ang mismong Diyos ng kanilang mga alamat na nakatayo ngayon sa kanilang harapan. Siyempre, hindi agad nakumbinsi ang matanda. Tinitigan niya ang binata at matigas na tumangging kilalanin ang estrangerong ito bilang kanilang banal na tagapagligtas. Mas malala pa, bay sa kanyang anyo, inakala nilang isa siyang mahinang nilalang. Para sa kanila, isang kalapastanganan na tawagin siyang sagradong tagapagligtas. Agad na pumagitna ang batang si Sandy para kumbinsihin ng asul na buhok niyang kuya na totoo ang lakas ni Jin. Pero puno ng diskriminasyon ang kanyang kuya. Agad nitong binaliwala ang bata at pinagtawanan ng ordinaryong pandinig ng ating bida. Sa mundong ito, kapag wala kang dugong hayop, ituturing kang isang walang kwentang basura. Sa paningin niya, nabulag lang ang kanyang inosenteng kapatid sa isang malaking kasinungalingan. Pero hindi nagpatinag ang bata. Buong pagmamalaking ibinida niya kung paano pinulbos ng lalaking ito ang halimaw na humabol sa kanila. Punong-puno ng yabang, sinabi nitong kayang-kaya rin niyang tapusin ang kalaban. Sabay baling ng kanyang matalim na tingin sa ating bida. Sawa na si Jin sa walang kwentang dramang ito. Walang takot na binantaan ng asul na mandirigma ang ating bida na layasan ng nayon dahil walang puwang ang mga mahihina. Tuloy lang sa pagdagdak ang mayabang habang nilalagpasan si Jin. Sa sobrang bilib sa sarili, hinarap niya ang misyong magpatiwakal laban sa higanteng halimaw ng mag-isa. Siya nga pala ang aroganteng si Sars. Bakas ang matinding kaba sa lola dahil sa padalos-dalos na desisyon ni Sars. Bumaling ang kanyang atensyon kay Jin. Kahit wala siyang pakialam sa tunay nitong pagkatao, alam niyang malaking kabastusan kung hindi siya magpapasalamat sa pagligtas nito sa kanyang buhay. Pagkatapos magpasalamat, humingi siya ng isa pang pabor. Pinasamahan niya ang mga bata sa ligtas na lugar para pigilan si Sars sa kamatayan. Siyempre, maring tumanggi ang ating bida. Tinapakan nila ang kanyang dangal at hindi siya papayag na hamakin na lang ng ganun-ganun. Ipapakita niya sa kanila na hindi siya isang mahinang basura na pwede lang nilang maliitin. Lumipat ang eksena sa lawa kung nasaan ang nakakapanghilakbot na higanteng halimaw. Dumating na si Sars at agad na kumuha ng pormang pandigma. Binalot ng nakakapasong kidlat ang kanyang katawan at sibat. Mabilis pa sa alas 4 siyang sumugot patungo sa halimaw. Bilang ganti, ginamit ng walang awang, milalang ang sarili nitong mga anak bilang buhay na bala. Mabuti na lang at naging madaling target ang mga ito para sa kidlat na sibat ni Sars. Tumalon siya ng mataas para pakawala ng isang nakakawasak na hiwa. Umalingaw-ngaw ang nakakabinging tili ng halimaw dahil sa sakit. Pero syempre, alam nating hindi ito magiging ganun kadali. At nangyari nga ang nakakakilabot. Agad na naghilom ang malalim na sugat na ikinawasak ng pag-asa ni Sars. Parang na-estatwa ang asul na mandirigma sa sobrang gulat na iwang walang kalaban-laban sa isang nakamamatay na atake. Gaya ng inaasahan, biglang sumulpot si Jin sa huling segundo. Walang kahirap-hirap niyang sinalag ang atake na parang hangin lang. Ang dating mayabang na si Sars ay nakatikim ng matinding sampal ng katotohanan.
at nagsisimula pa lang ang totoong laban. Tumalon ang halimaw para magpakawala ng dobling lakas, pero hindi man lang inayaan ng ating bida na makakilos ang kalaban. Sa isang pitik lang ng daliri, malinis na binutas ni Jin ang katawan ng halimaw na nag-iwan ng higanting uwang. Walang nasabi ang mayabang na si SARS habang pinapanood ang makapigil hiningang eksena. Agad namang dumating ang iba pa sa gilid ng lawa. Hinihingal pa sila pero literal na nalaglag ang kanilang panga nang makita si Jin na pinipigilan ang dambuhalang halimaw gamit ang isang kamay. Habang pilit siyang dinudurog ng kalaban, biglang tinamad si Jin sa laban at napagdesisyunang tapusin na ito ng tuluyan. Binitbit niya sa baywang si SARS at tumalon papalayo. Pag zoom out ng kamera, nakita natin ang halimaw na tostado sa matinding enerhiya ni Jin. Natataranta namang nagreklamo si SARS na walang kwenta ang mga atake dahil kaya pa rin mag-regenerate ng halimaw ng walang hanggan. Buti na lang, nabasa na ni Jin ang sitwasyon. Dito na pumasok ang kanyang nanomachines para tuluyang patayin ang cellular regeneration ng halimaw. Malakas sana ang atake ni SARS kanina, pero masyadong mababaw ang hiwa para sirain ang kakayahang magpagaling ng kalaban. Sa puntong ito, tuluyan nang nawasak ang otak ni SARS. Pilit na iniintindi kung paanong ang mahinang lalaking ito ang kanilang Diyos na tagapagtanggol. Tatawa-tawang itinanggi ni Jin na may dugo siyang banal, nakarapat dapat sa ganong titulo. Ang tanging alam niya na buhay siya para protektahan ang hinaharap at ubusin ang mga halimaw sa kanyang harapan. Sa sobrang galit, umungal ang halimaw at inihampas ang dambuhalang buntot nito. Pero umiwas lang si Jin na parang tubig na dumadaloy. Matapos makabuo ng perpektong diskarte, ikinulong ni Jin ang halimaw sa mga siksik na dilaw na kristal ng yelo. Habang nag-iipon ng enerhiyang dudurog sa kalaban, porma niyang ipinakilala ang kanyang sarili. Idineklara niyang isa siyang halimaw na isinilang mula sa nakakapandumong katangahan ng sangkatauhan. Isang alamat na nakaligtas sa 100 milyong taong pagkakatulog. Ang sandatang itinakda para linisin ang mundo mula sa panganib. Wala na sa wisyo si SARS para intindihin ang mga pinagsasasabi nito. Ang tanging mahalaga ngayon ay kung kayang panindigan ni Jin ang mabibigat niyang salita. At syempre, kayang-kaya niya. Siya lang naman ang bunga ng hindi mabilang na brutal at malagim na eksperimento, isang sandatang hinubog higit pa sa inyong imahinasyon, isinilang mula sa madugong kasaysayan ng sangkatauhan. Siya ang una ang huli at ang nag-iisang tunay na tao sa mundong ito. Tapos na ang intro, walang alinlangang nagpakawala si Jin ng nakakapasong enerhiya na agad naging abo sa halimaw. Sa sobrang lakas ng atake, tumagos ang liwanag sa mismong kalangitan palabas sa kalawakan. Siguradong burado na ang halimaw at wala nang tsansang mabuhay pa ang ungas na iyon. Habang unti-unting nagiging alikabok ang kalaban na iwang nakanghanga si SARS, wala siyang masabi. Ang matayog niyang ego ay walang awang nadurog sa mismong harapan ng kanyang dalawang mata. Samantala lingid sa kaalaman ng lahat, may mga matang matalim na nagmamasid sa ating bida mula sa masukal na damuhan. Misyon lang sana ng misteryosong babaeng ito na mag-imbestiga sa bagong kalaban sa lawa, pero hindi niya inasahan na makakasaksi siya sa pagwawala ng isang mas nakakatakot na halimaw. Sa isip niya, kahit ang pinakamalakas na Holy Knight sa kabisera ay hindi maglalakas loob na harapin ang ganoong klaseng banta ng mag-isa. Ngunit heto ang isang dikilalang binata na ginawang parang laruan lang ang laban. Sa sobrang kilig at kaba ng espya, halos magkandara pa siya pabalik para i-report sa kanyang guild ang lahat. Kinalaunan ng araw na yon, pinanood ni Jin ang libu-libong taong mensahe na iniwan ng kaibigang si Kagura. Sa digital na mensahe, alam agad ng kaibigan niya na milyon-milyong taon nang lumipas bago ito mabuksan. Dahil sa mahabang panahon na nagdaan baka sa boses ni Kagura ang pag-aalala kung ano na ang itsura ng mundo sa hinaharap. Nakabangon kaya talaga ang planeta? Pero agad niyang binagsap ang masamang balita. Kahit anong gawin nila, hindi mauubos ang mga koruptor sa mundo. At totoo nga ang hinala niya, lalo na't kagadaling lang ni Jin sa pakikipagbakbakan sa isa sa mga ito. Ibinunyag ni Kagura ang lihim nito. Habang mahimbing na natutulog si Jin, paulit-ulit din siyang pumasok sa cryogenic sleep para lang bantayan ang bawat pagbabago ng planeta. Salamat sa paghilom ng kalikasan, paunti-unti ring nabawasan ang mga halimaw. Pero dahil patuloy na nag-iiba ang mundo, sabay rin dito ang malagim na evolusyon ng mga corruptors. Ang abilidad nilang makibagay ay prueba na walang takas ang mundo sa sumpa nila. Kaya naman gumawa siya ng paraan. Bilang ganti sinadya ni Kagura na baguhin ang genetics ng mga bagong nilalang. Binigyan niya sila ng lakas na lumaban imbes na maging mga biktima lang. At ang mas matindi, may iniwan siyang napakalakas na power-up para lang sa ating bida. O ang kahina-hinalang hiringgilya na may kumikinang na berdeng likido ang mismong kailangang iturok ni Jin sa kanyang mga ugat. Pagkatusok nito, biglang nanginig ang buong katawan ni Jin.
Isang kakaiba at sinaunang enerhiya ang dumaloy sa kanyang sistema. Dahil sa serum, naging 100% ang pagiging konektado niya sa mga nanomachines. Ngayong buo na ang kapangyarihan niya, kaya na ni Jean na lumika ng kahit anong pisikal na bagay gamit lamang ang isip at nanomachine. At ang pinakamalupit dito, simula pa lang yan ng kanyang tunay na lakas. Ibinunyag ng kanyang lumang kaibigan na may mga nakatago pang power-ups sa iba't ibang sulok ng mundo. Hindi niya ito nilagay sa iisang lugar para iwasan ang tuluyang pagkasira kung sakaling sumugod ang mga corruptors. Bukod pa doon, ang ginawa niyang treasure hunt ay isang paraan para pilitin si Jean na maglakbay. Gusto nitong makita mismo ng ating bida ang ganda at hiwaga ng bagong mundo. Inamin din ni Kagura na wala siyang ideya sa bagsik ng mga kalaban sa panahon na yon. Ngunit isang bagay ang sigurado niya. Mas maganda ang hinaharap kumpara sa malagim na nakaraan na kanilang tinalikuran. Habang patuloy na tumatakbo ang mensahe, unti-unting napansin sa hologram ang pagtanda at pagod sa mukha ng siyentipiko. Nakakadurog ng puso ang sandaling iyon. Baka sampay kay Kagura dahil alam niyang hindi na niya masisilayan ang pinagandang mundo. Matapos ipasa ang mabigat na responsibilidad ng hinaharap, formal na nagpaalam si Kagura at nagtapos ang emosyonal na mensahe. Sakto naman sa pagdating ni na Akama, hinanap ng buong grupo ang tinuturing nilang Diyos na tagapagligtas. Kasama ang batang koala na si Dampo, kinaladkad nila si Jean pabalik sa baryo dahil buong pananabik siyang hinihintay ng lahat. Habang naglalakad, napansin ng matalas na mata ni Jean ang isang pamilyar na bagay. Isang access keycard ng research facility ang kwintas ni Akama. Sa sobrang kuryosidad, tinanong niya agad kung paano ito napunta sa dalaga. Nagpaliwanag si Akama, nung unang panahon daw, isang dakilang tao ang nagbilin sa kanilang mga ninuno na ipasa ang kwintas bilang isang anting-anting. Ayon sa alamat, sa oras na mga nibang baryo, ang susing iyon ang magtatawag sa Diyos na tagapagligtas para protektahan sila sa kapahamakan. Parang kinurot ang puso ni Jean sa narinig. Hindi niya sukat akalain na ganito kalalim ang inihanda ng kanyang kaibigan para sa kanya. Isang malaking utang na loob na hindi niya malilimutan. Pagbalik sa sentro ng baryo, bumulaga sa kanila ang isang maingay na pista. Habang ang lahat ay abala. Sa walang tigil na kainan at inuman, masayang hinila ng mga bata ang kanilang idolo papunta sa gitna. Pero biglang nag-iba ang ihip ng hangin nang magsimulang magbulungan ang mga matatanda dahil sa mababang uri ng kanyang lahi. Para sa kanilang mga makitid na utak, imposibleng maging isang maalamat na tagapagligtas ang isang pangkaraniwang nilalang. Lalaitin na sana nila nang harap-harapan ng ating bida nang biglang tumayo si SARS at galit na pinagsabihan ang mga mangmang. Wala silang karapatang maliitin ang taong nagligtas sa kanila. Namigay pa nga siya ng mga libreng sapak. Total ang mga ipokritong yan din naman. Ang mga duwag na unang tumakbo nang dumating ang halimaw. Habang tahimik na nanonood sa magulong eksena, ramdam ni na Akama at Dampo ang pamplastik ni SARS. Maya-maya, lumapit ang lola ng baryo kay Jean. Buong pusong nagpasalamat ang matanda at nag-alay ng respeto para sa kaligtasan ng buong tribo. Ang katotohanan, kung hindi dahil sa pagdating niya, siguro'y matagal na silang pinaglalamayan na yun. Tiyak na naging abo ang buong baryo nang walang kalaban-laban. Bilang isang tunay na astig, binaliwala lang ng ating bida ang kanilang papuri. Trabaho lang daw, walang personalan. Pero deep inside, alam niyang hindi siya palalampasin ng mga ito nang walang iniaabot na gantimpala. Tinalikuran niya ang ginto at yaman para sa isang mas mahalagang bagay. Impormasyon. Nais malaman ni Jean ang tunay na kalagayan ng mundo. Ngunit paano nga ba sasagutin ng mga simpleng taga na yon ang ganitong mabigat na tanong? Upang mahanap ang kasagutan, itinuro nila ang nag-iisang lugar na makakatulong sa kanya. Ang maharlikang kabisera, ang sentro ng kapangyarihan ng Haring Kochiap. Ito ang pugad ng mga lihim at kaalaman ng buong mundo. Ayon sa kanila, ang mga mangangalakal. Nang Nayong Kodama ay madalas magtungo ron upang magbenta ng kanilang pambihirang sutla. At kahit pa, puno ng panganib ang daan patungo roon, kampante ang lola na walang makakapigil kay Jean. Hindi siya isang ordinaryong tao. Inatasan pa niya si Akama bilang opisyal na gabay. Tutal, nakatakda rin itong maglakbay patungo sa kabisera. Dahil may angking banal na kapangyarihan si Akama, nais nitong pumasok sa sikat na akademya ng Mahika. Laking gulat ni Jean na may ganitong paaralan pa sa panahong ito. Sa isang iglap, tila nagkaroon ng ating bida ng isang maingay, ngunit labis na tapat na tagasunod. Buwan pagmamalaking nagpresenta si SARS. Gusto niyang maging personal na bantay ng Diyos na tagapagtanggol. Agad siyang sinupalpal ng matanda. Wala naman siyang gagawin sa kabisera. Ngunit buong tapang na sumigaw si SARS, nasasali siya sa hanay ng mga banal na kabalyero. Ngunit alam ng lola na suntok sa buwan ang pangarap na yon.
Walang awang ibinunyag nito na si SARS ay bumagsak sa mismong pangunahing akademya. Paano pa kaya sa piling hanay ng mga kabalyero? Napatangan na lamang si Jean. Batid niyang may banal na kapangyarihan si SARS. Inakala niyang madali itong makakapasa sa anumang pagsusulit. Dito ay pinaliwanag ni Akama ang masaklap na detalye. May nakamamatay na nakasulat na pagsusulit upang salain ang mga mahihina at naging biktima si SARS ng sarili nitong kakulangan sa talino. Isang kabi ang tawanan, biglang nagka-interes si Jean sa pangkat na ito ng mga banal na kabalyero. At habang pinag-uusapan sila, lumipat ang tagpo mula sa nayon patungo sa isang balot ng bakal na kabalyero. Bakas al matinding pagkabigla sa kanyang muka. Ang higanting halimaw na naghasik ng lagim sa Kodama ay ganap na naubos. Ang nadala ng nakakayanig na balitang ito, ang mismong espiya na saksi sa maalamat na labanan sa lawak. Mariing hiningi ng kabalyero ang muling kumpirmasyon. Ngunit hindi man lang kumurap ang dalaga sa pag-ulit ng kwento. Halos hindi makapaniwala ang banal na kabalyero. Hanggang sa araw na ito, hindi niya inakalang may isang tagalabas na may sapat na lakas upang mag-isang pulbusin ang ganong klaseng halimaw. Sa gitna ng kanilang usapan, isang halimaw ang palihim na umatake mula sa likuran ng espiya. Kasing bilis ng kidlat na bumunot ng espada ang kabalyero at hinati sa dalawa ang halimaw. Sa halip na bumalik sa kaharian, nagpasya siyang ituloy ang investigasyon. Nag-aalab ang kanyang kuryosidad. Sabit siyang tugisin at makaharap ang misteryosong lalaking walang kahirap-hirap na pumasa lang sa napakalaking halimaw. Nagising si Jean sa isang maaliwalas na umaga, nilalanghap ang sariwang hangin. Tila ba isa pa rin panaginip ang mapayapang tanawing ito sa kanyang harapan. Ngunit may kirot sa kanyang puso. Sana ay kasama niya ang matalik na kaibigang si Kagura para masaksihan ito. Maya-maya ay inabutan siya ng isang bata ng bagong kasuotan. Sa sumunod na tagpo, handa na ang ating bida. Maigpit na pinagbilinan ng lola si Akama sa kanyang tungkulin habang si SARS naman ay labis na nagmamaktol. Gustong-gusto sana niyang siya ang maging gabay ni Jean sa paglalakbay na ito. Ngunit nakita ni Jean ang potensyal ng binatilyo. Pinuri niya ang husay ni SARS at ipinangakong hihintayin niya ang pagdating nito sa kabisera. Halos maglupasay si SARS sa sobrang kilig. Buong puso niyang pinagkatiwala si Akama sa Diyos na tagapagtanggol. Pagkatapos ng mga paalala, tuluyan na nagsimula ang kanilang maalamat na paglalakbay. Sabay na binaybay ng dalaga at ng makisig na mandirigma ang iba't ibang nakamamanghang tanawin. Ipinakita ni Akama ang ganda ng paligid hanggang sa sila ay magkampo. Nang magtanong si Jean, nalaman niyang 4 na araw na lakaran na lamang ang kabisera. Masyadong malapit. Ngunit nag-uumapaw ang kuryosidad ng dalaga. Bakit ba gusto niyang galugarin ang mundo? Sa isang tipikal na ngiti, sinabi ni Jean na isa itong malaking lihim. Sa kaibuturan ng kanyang isip, batid niyang nag-aabang pa rin sa dilim ang mga halimaw na yon. Lalo na at nakaharap na niya ang ilan sa panahong ito. Ang mga sumpa ng halimaw na ito ay dumarami lamang sa mga sirang lupain. Isang bagay na, kabaliktaran ng payapang lugar na ito. Ibig sabihin, may isang makapangyarihang nilalang ang nagmamanipula sa likod ng mga anino. Kailangan itong maimbestigahan. Nanginig si Akama nang makita ang nakakakilabot at seryosong aura na bumabalot kay Jean. Agad naman siyang humingi ng paumanhin sa kanyang malalim na pag-iisip. Isang bagay ang napagtanto ni Jean. Ang panahong ito ay hindi pa tuluyang nilalamon ng dilim. Malinaw ang bakas ng pag-asa at buhay sa bawat sulok. Ang unang hakbang sa kanyang plano ay pag-aralan ang mga tao sa panahong ito bago tuluyang lipulin ang mga halimaw. Hindi na niya kailangang mangamba sa mga halimaw, kaya niya itong durugin anumang oras. Bukod doon, gusto niya ng kaunting pagbabago, kaya hiniling niya kay Akama na itigil na ang pagtawag sa kanyang Diyos na tagapagtanggol. Masyadong formal ang dalaga. Kaya naman kinailangan pa niyang ipagdiinan na tawagin na lamang siyang Jean. Biglang bumasag sa katahimikan ang yabag ng nagmamadaling kabayo. Isang banal na kabalyero kasama ang kanyang pangkat ang humarang sa kanilang daan. Misto lang isang perpektong prinsipe ang lalaki sa kanyang paningin. Ngunit walang pakialam si Jean. Walang takot niyang tinanong kung sino ito. Mula sa prestiyosong hanay ng mga banal na kabalyero, nagpakilala ang kapitan ng ika-7 Division, si Argus Olten. Isang bagong puwersa na namanghaharap sa ating bida. Iniisip niya ngayon kung sila ba ang mga kakaibang nilalang na tinutukoy ng mga taga nayon. Sa grupo ni Argus, isang babaeng kabalyero ang nagwala. Sinigawan niya ang ating bida dahil sa hindi pagtayo at pagbibigay galang sa kanilang pinuno. Pinarotangan pa niyang mga salarin ng dalawa, pero kalmado lang siyang pinigilan ng sarili niyang kapitan. Patuloy sa pag-angal si Karina sa gilid habang humarap naman ng may matinding paggalang ang Holy Knight kay Jean. Na-curious lang ang ating bida sa tinatalak ni Karina pero binaliwala ito ng Holy Knight at mabilis na iniba ang usapan. Tinanong niya kung sino at saan nagmula ang lalaki.
Walang paligoy-ligoy na sinabi ni Akama na galing sila sa Kadama Village at papunta sa kabisera. Agad namang umepal si Karina. Umiral na naman ang pagiging arogante nito at minaliit ang dalawa bilang mga mababang nilalang. Nagmalahenyo pa ang loka-loka. Akala mo may 30,000 IQ habang buong yabang na hinuhusgahan ng mga taga-Kadama. Mangha pa nga si Jin sa konsepto ng birth record sa mundong ito. Pero mabilis na pumagitna si Argus para patahimikin ang padalos-dalos niyang tauhan. Mapangmata ang kapitan. Napansin niyang suot ni Akama ang espesyal at mamahaling kasuotan mula sa Kadama. Mga damit na pambihira kahit sa mismong kabisera. Hindi ito basta-basta isinusuot ng mga ordinaryong bata. Kaya basag na naman ang trip ng aroganteng si Karina. Kahit kumpirmado na ang pagkatao ng bata, biglang bumunot ng espada si Argus at itinutok ito sa lalaking nasa harap niya. Ramdam ng kapitan ang kakaibang aura nito. Unang-una, ngayon lang siya nakakita ng ganong klaseng kasuotan. Kaya saan nga ba talaga siya nagmula? Nagkalat daw kasi ang mga bandido patungong kabisera. Duda ng Holy Knight, isa siyang miyembro ng sindikato na nangingidnap ng mga bata. At ang inosenteng si Akama, duda nila ay kasabwat pa niya ito sa krimen. Pilit na nagpaliwanag ang bata pero walang nakinig. Sa sobrang inis, naglabas siya ng kapangyarihan. Ngunit mabilis siyang na-corner ng napakaraming mahikang espada. Gayunpaman, nakatanggap pa rin siya ng papuri mula sa kapitan dahil sa pagtataglay ng banal na lakas. Samantala, bilib din ang ating bida sa husay ng isang Holy Knight. Isang tingin lang, alam na ni Jin na hindi biro ang lakas ni Argus. Gamit ang autoridad at hawak ang bentahe sa sitwasyon, mariing hiningi ng kapitan ang totoong pinagmulan ng ating bida. Ang isasagot niyang magdedesisyon kung mabubuhay pa siya o hindi. Pero bilang ganti, pinukol lang siya ni Jin ng isang nakakamatay na tingin. Tumaas ang tensyon sa paligid, pero pinili na lang ni Jin na maging kalmado at sinabing galing nga siya sa Kadama Village. Sumigaw na naman ang sinungaling si Karina. Pero laking gulat ng lahat nang ibaba ni Argus ang kanyang espada. Isang nakakabiglang eksena matapos ang matinding banta nito. Ramdam ng Holy Knight na nagsasabi siya ng totoo. Habang buong pagmamalaking ipinagsigawan ni Akama na si Jin ang guardian god ng kanilang nayon. Naalib ang kapitan sa ideya ng isang guardian god, ngunit hindi na niya ito sineryoso at tinalikuran na lang sila. Sumampa na siya sa kanyang kabayo at humingi ng tawad sa ginawa. Ginagampanan lang pala talaga ni Argus ang kanyang tungkulin. Batid ng kapitan na magkikita pa muli sila sa kabisera, kaya naman nag-alok pa ito ng tulong kung sakaling kailanganin nila sa hinaharap. Matapos yon ay mabilis silang umalis, naiwang mapula ang mukha ni Karina sa hiya at pagkabigo sa inaasam niyang madugong labanan. Pati tuloy si Jin ay napakamot sa ulo sa psychotic at madramang ugali ng babae. Sa kabilang banda, muling naglakbay ang grupo ng mga kabalyero. Walang tigil sa pagngawa si Karina. Iginiit niyang kahina-hinala si Jin at hindi dapat pinalagpas ang mga mababang nilalang na yon. Ngumisi lang si Argus at tinawanan ang kamangmangan ng babae. Dahil hindi nito alam kung sino ba talaga ang tunay na mababang nilalang sa kanila. Laking gulat ni Karina nang sumang-ayon dito si Ria. Nilinaw niyang may tila makadiyos na agwat ang lakas nila sa halimaw na kaharap nila kanina. Sa katunayan, 3 beses tinangkang umatake ni Argus. Pero mismong katawan niya ang pumigil sa kanya dahil sa matinding takot. Ramdam niya ang panganib. Kahit nakapamulsa lang si Jin, alam niyang mapipigilan at mapapatay siya nito bago pa man siya makakilos. Isang hindi may paliwanag at nakakikilabot na presensya. Sinubukan pa nga ni Argus na gumamit ng banal na lakas pero sa harap ni Jin ay nabaliwala ito. Hindi malang ito gumana na labis na ikinatakot ni Karina. Ang eksaktong teknik na ginamit kay Akama ay naging parang hangin lang laban sa halimaw na yon. Kahit si Ria ay sumubok din umatake gamit ang parehong mahika, ngunit nauwi lang din sa isang napakalaking kabiguan. Pinatutunayan lang nito na kabilang sa isang ganap na kakaibang dimensyon ang lakas ng isang halimaw na tulad ni Jin. Isang pambihirang feat na nagpayanig sa kanila. Para kay Argus, ang ganong klaseng halimaw ay maihahalin tulad lamang sa lakas ng mismong Supreme Commander nila. Natulala si Karina, wala siyang kaalam-alam na muntik na silang mamatay kanina. Nilinaw ng kapitan na nakaharap lang naman nila ang isang sumisira sa lohika na halimaw. Isang anomalya na walang katulad. At nauunawaan niyang nagkamali si Karina dahil baguhan pa lang ito. Ngunit mas tumindi ang hinala ng kapitan sa kung sino ba talaga ang pumatay sa mananakop ng Kadama Village. Duda ni Argus na isang tao lang ang gumawa nito. Napatanga si Karina sa panganib pero sadyang matalino ang kanyang kapitan. Alam niyang isang malaking pagpapakamatay ang kalabanin ang isang halimaw nang walang kahit anong impormasyon tungkol dito. Nagpasalamat din siyang nanatiling kalmado si Jin. Kaya sa ngayon, ang pangunahing misyon nila ay bumalik ng ligtas sa kabisera.
Bago magtapos, napag-usapan nilang i-report ang tungkol sa mga bandido sa guild. Pero hindi maalis sa isip ni Argus ang guardian god ng Kadama. Isang nakakapanindig balahibong kaisipan. Kung sakali mang maging kakampi nila ang lalaking iyon, tiyak na matatapos ang lahat ng problema ng kanilang kaharian. Sa susunod na eksena, naglalakbay na naman ang bida natin kasama si Akama habang pinag-uusapan ng astig na nilalang na nakasalubong nila nung isang araw. Napaisip siya kung lahat ba ng Holy Knights ay halimaw sa lakas. Pero nilinaw ni Akama na ibang level talaga ang presensya ng isang Argus. Sa hanay ng mga kabalyero, tanging ang mga piling alamat lang ang tinatawag na Holy Knights para maging pinuno. Nasa pinakatuktok si Argus ng kanyang liga. Namangha pa nga siya kung gaano kabilis nito inilabas ang spiritual art no isang araw. Isang termino ang sobrang bago sa pandinig ng ating bida. Base sa panahon ngayon, ang paghiram ng kapangyarihan sa mga espirito ay tinatawag na divine power. At ang mga sikretong pamamaraan para palakasin ang enerhiyang ito ay kilala bilang spiritual method o spiritual arts. Sa madaling salita, ang mga nano-machines ni Nakagura at Jin ay napagkakamalang mga espirito. Isang konseptong basag ulo para sa mga sinaunang tao ng panahong ito. Isang nakakabaliw na katotohanan. Alam niyang tunog pantasya ito sa paningin ng iba, pero naalala niya ang galit ni Karina sa mga inferior beings. Dahil sa interes, natuklasan ni Jin na maraming iba't ibang lahi sa mundong ito. May mga mutante pa ngang nagtataglay ng anyong insekto at isda. Ayon mismo sa lola ni Akama, may mga espesyal na lahi na sa tubig lang nakatira o kaya sa mga partikular na lugar. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang lahat dahil nag-evolve sila para mabuhay at makaangkop sa kani-kanilang kapaligiran. Sumabog ang isip ni Jin sa ideyang ito. Paano kung ang mga nakaligtas na tao ang nagpasimula ng panibagong cycle ng evolution makalipas ang 100 milyong taon? Ayaw na niyang sumakit ang ulo sa teoryang ito. Sa halip, naisip niya na ang mga taong hindi nag-evolve ang naging pulutan ng pang-aapi, ang tinatawag nilang inferior species. Dahil hindi sila makaangkop, tinuring silang mga mahihina at pinakamababang uri sa lipunan. Wala silang kwenta sa paningin ng iba, umaabot pa sa puntong binibenta silang para mga alipin. Nag-init ang dugo ng bida natin nang malaman ito. Pero nanindigan si Akama. Nakanghiti niyang sinabi na sa totoo lang, halos walang pinagkaiba ang mga tao. Sa mga tinatawag na inferior species, hindi niya maintindihan kung bakit may diskriminasyon. Para sa kanya, may kanya-kanyang sablay at kaibahan ng lahat. Napabilib si Jin sa lalim ng pananaw ng bata, pero habang nag-uusap sila, isang duguang figura ang biglang sumulpot sa harapan nila. Isang bata ang bumagsak sa lupa, nagmamakaawan ng tulong, habang tarantang tumakbo si Akama palapit, nanliit ang mga mata ni Jin. Napansin niyang walang animal features ang bata, ibig sabihin, isa siyang purong tao. Puro pasa at sugat ang buong katawan nito. Malinaw na hindi ito galing sa simpleng aksidente, may bumugbog sa kanya. Aalalayan sana siya ni Akama habang gagamitin ni Jin ang kapangyarihan niya. Pero imbes na magpasalamat, biglang nawala ang awa ng bata. Naglabas ito ng patalim at itinutok sa leeg ni Akama. Banta nitong papatayin ng bata kapag gumalaw si Jin. Isang malupit na patibong ang bumulaga sa ating bida. Ngayon, malino na setup lang ang lahat. Agad yang in-scan ang paligid para hanapin ang mga kalaban. Hanggang sa biglang may lalaking lumitaw mula sa hangin. Pinuri pa nito ang batang si Poar sa magandang arte niya. Ang galawang ito ay stealth camouflage. Posible ito dahil sa mga nanomachines na sumisipsip ng imahe sa paligid para gumawa ng isang matinding invisibility cloak. Sablay lang ito kapag gumalaw ang gumagamit. Pero aminin natin, ang ganda ng timing ng mga moong na ito. Nang asarang kapitan at tinawag na inferior species si Jin. Pinag-interesan pa ang suot niya at tinanong kung taga saan siya. Pero nanatiling bato ang bida natin, kalmado at walang imik. Sumigaw sa takot si Akama habang patuloy na nagbabanta ang kapitan. Nakakatayin ng bata kapag gumawa ng maling galaw si Jin. Susubok sanang lumaban si Akama gamit ang kapangyarihan niya. Pero malakas na sumigaw si Jin para pigilan siya. Ayaw niyang gamitin ng bata ang puwersa nito sa mga tao. Sobrang delikado. Halos maiyak sa pagkalito ang bata. Samantala, tuwang-tuwa naman ang linta na kapitan nang malaman niyang may divine power din ang munting bihag nila. Tinanong nila si Jin kung may ganito rin ba siyang kapangyarihan. Pero nadangas lang ang lolo mo at piniling magpamisteryoso. Dahil sa pikon, sinipa ng isang tulisan ang bida natin pabagsak sa lupa. Pinaalalahanan siyang wag magmagaling dahil hamak na basura lang siya. Pinagalitan ng kapitan ang tauhan niya dahil nasisira ang paninda nila. Kahit ang totoo, wala naman talaga silang makukuhang malaking pera rito. Hindi sumagi sa isip nila na may taglay na divine power si Jin, mukha kasi talaga siyang patay gutom. Dito na pumasok sa utak ni Akama
Sila ang mga slave traders na ibinabala ni Argus. Naglabas ng itim na mahika ang leader para patulugin ang bata. Halos lumundag ang puso ni Akama sa takot. Katapusan na ba nila at ibebenta na sila sa merkado? Fast forward sa susunod na eksena at sa nakakatawang twist ng tadhana, ginising siya ni Jin mula sa pagkakatulog. Ang malala, topless ang bida natin dahil linakaw ng mga ugok ang lahat ng damit niya. Ligtas naman si Akama pero litong-lito kung nasaan sila. Mukhang isa itong madilim na kulungan kung saan nakakulong ang iba pang mga alipin. Kalmadong sinabi ni Jin na kuta ito ng mga tulisan. Itinuro pa niya ang mga naunang biktima na kaawa-awa ang sitwasyon. Puro pasa at walang malay. Karamihan ay mga inferior species. Isang malungkot at madilim na senaryo. Pero teka, mas nakatutok yata si Akama sa katotohanang hubad baro ang kasama niya. Paliwanag ni Jin, hinubadan siya dahil mukhang kakaiba ang suot niya. Pero hanga pa rin si Akama, ang angas pa rin ng aura nito kahit nakahubad. At ang malupit pa, mas komportable pa si Jin na walang damit. Pero ang pinakamalaking tanong, bakit hindi siya nanlaban kanina? Sa taglay niyang halimaw na lakas, kayang-kaya niyang pulbusin ang mga basurang iyon ng isang iglap. Bago pa makasagot si Jin, biglang pumasok si Poar na may dalang almusal. Nang makitang gising ng dalawa, tahimik itong nag-abot ng pagkain. Nag-aalab sa galit si Akama, pero manhid na si Puar sa pot ng iba, tanggap na niyang hindi siya mapapatawad. Gulat ang asul na buhok na dalaga nang bigla siyang tawaging mabuti ni Jin. Natigilan ang dalaga sa sinabi niya. Paliwanag ni Jin, ang mga tunay na demonyo ay walang pakialam kung kamuhian man sila o kung karapat-dapat ba silang patawarin. Ang mismong pag-aalala ni Puar sa kasalanan niya ay sapat na patunay na may kabutihan pa sa kanyang puso. Samantala, tapos na sa warm-up ang ating bida. Oras na para sa totoong laban. Gamit ang kamay, walang kahirap-hirap niyang binaluktot ang makapal na bakal ng rehas para makalabas. Halos lumuha ang mata ni Puar sa nasaksihang halimaw na lakas ng alaki. Ang totoo, sinadya ni Jin ang lahat para masolong dalaga. Litong-lito si Puar sa nangyayari. Pero ramdam na ng ating bida ang tinatago nitong sikreto. Biktima lang siya ng blackmail. May masya sa buhay na bihag ng mga sindikato. Nanlamig si Puar dahil sapul na sapul ni Jin ang katotohanan. Ginamot pa ng bida natin ang mga sugat niya, sabay diin ang tanging dahilan kaya siya nagpadakip ay dahil totoo ang mga bugbog ng dalaga. Hindi bubugbugin ng mga kriminal ang sarili nilang kakampi hanggang mamatay. Kaya alam niya nga pilitan lang si Puar. Parang punyal na tumarak sa puso ng dalaga ang mga salitang ito na nagtulak sa kanya para tuluyang umamin. Bihag na mga demonyong yon ang nakababata niyang kapatid. Oras na lumaban siya, ibebenta ang bata sa ibang bansa at hindi na niya ito makikita pa. Bumuhos ang luha ng dalaga. Gumuho ang mundo niya habang kinukwento kung paano pinaslang ng mga basurang iyon ang sarili nilang mga magulang. Ang kapatid na lang niya ang natitira sa kanya. Isang malagim na kwentong napagising sa natutulog na pot ng ating bida. Sumabog ang nakakayanig na aura ni Jin. Dito na naintindihan ni Akama kung bakit nagpahuli ang halimaw na ito. Misyon niya talagang iligtas ang mga inosente. Pero alam niyang parang ipis ang mga kalaban. Kapag may nakatakas kahit isa, babalik lang sila at maghahasik ulit ng lagim. Kaya ang plano, durugin ang mga insekto hanggang sa huling patak ng dugo. Bilang simula, isang malupit na sipa ang pinakawalan niya sa kalaban. Sa pool sa likod, na yung bukas na ang daan, oras na para pulbusin ang mga basurang ito. Kabisado ni Jin ang utak ng mga masasamang loob. Balikan natin ang 100 milyong taon sa nakaraan sa rurok ng teknolohiya ng sangkatauhan. Sa panahong iyon, wasak at walang-wala ang ating bida. Sa simula, mangha siya sa konsepto ng hustisya. Pero ang pagkamangang ito ay napalitan ng isang madilim na katotohanan. Kung nasaan ang hustisya, nandun din ang nag-uumapaw na kasamaan. Mga halimaw na uhaw na tugisin siya. Pangarap lang niya ang isang tahimik na buhay. Pero sa mundong kinalakihan niya, ang kapayapaan ay isang malaking ilusyon lamang. Kaya kapag may nagtangkang bumangga sa kanya, literal na dinudurog ni Jin ang kanilang mga buto gamit ang kanyang nakakapanindig balahibong kapangyarihan. Nililimis niya ang mga basura saan man siya magpunta. Walang awang pinupuksa ang mga sumisira sa kapayapaan hanggang sa may lumapit sa kanyang lalaki at sinabing isinilang daw siya sa maling mundo. At dito tayo babalik sa kasalukuyan. Astig na naglalakad ang ating bida para harapin ang mga walang kwentang kalaban. Matapos mag-iwan ng bundok ng mga bangkay, uhaw pa rin siya sa laban. Walang sabi-sabing inihagis niya ang isang kalaban papunta sa mga kasamahan nito. Nang saluhin ng isa ang lumilipad na katawan, biglang sumulpot ang bida natin.
Isang kidlat na sipa ang tuluyang bumasag sa kanila. Namutla sa takot ang natitira ng ihampas ni Jean sa pader ang kanyang kasama. Halos gumuho ang semento. Parang isang halimaw na walang preno ang ating bida. Sinubukan itong tumakas pero huli na. Tanging umaalingaw-ngaw na tili na lang ang umabot sa mga bihag sa ibaba. Rinig na rinig ang pangingisay ng kalaban. Dito na sila napaisip, sino ba talaga ang demonyong si Jean? Kalmadong ibinunyag ni Akama ang totoo. Isa siyang buhay na Diyos ng digmaan kaya wala silang dapat ikatakot dahil uubusin niyang mag-isa ang mga basurang ito. Kailangan lang nilang sumunod sa plano at tumakas. Pero para kay Puar, parang isang nakakakilabot na panaginip na sa wakas ay ililigtas sila. Hindi basta-basta ang boss ng mga tulisan. Bukod sa siksik ito sa mahikang banal, kung usapang lakas ng katawan lang din naman, imposibleng may makapabagsak sa kanya. Pero habang nag-aalala si Puar, nakaluhod na at nanginginig sa takot ang boss sa harap ng bida natin. Nagmamakaawa ng boss. Inalok niya si Jean ng bundok ng ginto at ginawa pang suhol ang mga inosenteng alipin. At nandito rin bihad ang kapatid ni Puar. Pandiri ang gumuhit sa mukha ni Jean nang marinig ang usaping alipin. Kaya walang awang pinaslang niya ang isa pang galamay sa harap mismo nito. Gulong-gulo ang otak ng boss. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi man lang gumana ang kanyang spiritual arts laban sa malapandiwasang abs ng lalaking ito. Ay, sa kanyang kapangyarihan pala. Pero higit pa rito ay ang misteryo kung paano nakuha ni Jean ang halimaw niyang lakas. Nakakatawa, pero tinawag niyang hilaw na kontrabida ang payasong ito. Ang tunay na kalaban daw kasi tumatakas agad kapag alam nilang dehado sila. Sadyang mayayabang lang talaga ang mga tulisang ito. Minamaliit ang lahat at umaasang may laban pa sila laban sa isang Diyos. Pero noong nakita nilang pitas na ang buhay nila, bigla silang luluhod at iyak. Napakasarap sa tainga ng pang-insultong ito. Sa takot, nagkandara pa sa pagtakbo ang boss ng mga tulisan. Dumiretso siya sa elevator at hinila ang switch. Pinakawalan niya ang kanilang huling alas na ikinulong na parang isang halimaw. Nagulat si Jean sa tumambad na sumpa. Isang malakas at nilamongang dilim na halimaw na binili pa para sa isang mahalika. Nakakabadrip isipin kung bakit hindi nakawala ng maaga ang kulay ube at mukhang basurang halimaw na ito. Tuwang-tuwa pa ang leader ng mga bandido na hinamon si Jean, sumisigaw ng pagkawasak habang umaatungal ang kanyang alaga. Unang sumugot para pumatay ang nakakadiring halimaw. Akala niya ay madudurog niya si Jean. Pero sinalaglang ito ng walang kahirap-hirap, sabay flex ng matitibay niyang kalamnan sa likuran. Napangga nga ang leader ng mga bandido sa sobrang angas at tindi ng pisikal na lakas ng ating bida. Samantala, ipinagmalaki ni Jean na ipinanganak siyang may katawang higit pa sa ordinaryong tao. Ang mga kalamnan niya ay sadyang ginawa para mandurog ng mga mahihina. Ngayon, oras na para gumante. Sinipa niyang halimaw palayo, sabay bitaw ng salitang ilalabas na niya ang totoong lakas. Nagpakawala siya ng isang matinding enerhiya na parang sikat na bida sa anime. Isang tira lang, burado ang halimaw. At ang maangas na leader kanina, ayan, balik sa pagiging duwag. Nakaluhod at nanginginig sa takot, tiningnan siya ni Jean ng masama. Ano kayang gagawin ng basurang ito ngayon? Wala nang takas. Nagmakaawa at umiyak ang duwag na kalaban, pero isang malutong na suntok sa muka ang isinagot ng ating maputing buhok na bida. Walang puwang ang awa rito. Tapos na ang laban. Pinakalma niya ang kanyang aura at humingi ng pasensya sa mga bata dahil pinaghintay niya sila. Bago ang lahat, kailangan muna ng matibay na ebidensya ng kanilang mga krimen. Binuksan niya ang isang drawer at nakakita ng mga kahina-hina lang dokumento. Sa unang tingin, aakalain mong nakatuklas ang ating bida ng isang malaking kayamanan. Pero ang totoo, wala siyang maintindihan ni isang salita. Ibang langwahe ang gamit at masyado siyang ma-pride para humingi ng tulong kay Akama. Nagtataka pa rin si Jean kung paano nakontrol ng mga bandido ang ganong halimaw. Para makasiguro, sinuri niya ang mga duguang labi ng kalaban. Dito niya nagamit ang mga lumulutang na nanomachines para ihap ang sistema ng mga kamera sa paligid. Nirewind niya ang video nitong nakaraang linggo at may nakitang malaking pasabog. Isang mayaman at aroganteng maharlika ang nagdala ng halimaw rito nang walang paliwanag. Pero nag-iwan ng isang nakakakilabot na babalang kontrabida. Nalapit na raw ang tuluyang pagbagsak ng buong bansa. Itinatak ni Jean ang impormasyon niyan sa kanyang isip. Samantala, lumipat ang eksena sa mga batang nakatakas mula sa impyernong kulungan. Sa wakas, nagkita na muli si Puar at ang kanyang nakababatang kapatid. Maigpit silang nagyakapan, umiiyak sa tuwa dahil pareho silang buhay at ligtas. Tiningnan nila si Jean na parang isang Diyos na bumaba sa lupa.
Nagpasalamat sila ng wagas pero kamot-ulong tumanggi ang ating bida sa ganitong papuri. Bukod doon, napansin niya ang mga taong nakapulang uniforme na mabilis na dinadakip ang mga natitirang bandido. Sila pala ang mga tauhan mula sa guild at ang lalaking may maangas na balbas at buhok sa harapan nila, walang iba kundi ang mismong guildmaster ng syudad. Nilapitan ng guildmaster si Jin at tinanong kung siya ang may gawa ng lahat ng ito. Walang kaba itong inamin ng ating bida, kaya formal na nagpakilala si Padra bilang pinuno ng guild at nagpasalamat sa kanyang matinding tulong. Isang tingin pa lang, alam na ni Padra na halimaw sa lakas si Jin. Paano nga ba niya napulbos ang mga kalaban nang walang kahit isang galos? Kahit mukhang ordinaryong tao lang, ramdam ng pinuno ang nakakatakot niyang aura. Ipinaliwanag ni Padra na sagad na ang pinsalang dulot ng mga bandido kaya nag-uumapaw ang mga misyon para puksain sila. Dito na nagtaka si Jin. Bakit kaya umabot sa ganito ang sitwasyon? Inisip niya na dapat ang lokal na pinuno ng lupain ang nag-aayos nito. Tumawa lang ang guildmaster at sinabing kahit ang mga maharlika ay walang sapat na kapangyarihan. Ang pagpuksa sa mga kriminal ay nakaatang sa balikat ng guild na direktang nanumpa ng katapatan sa mismong hari. Kahit pa mismong si Lord Chapir na namumuno rito ang gumawa ng krimen, isusumbong nila yon sa korona. Bilib si Padra sa sistemang ito kahit medyo malabong mangyari. Inihambing naman ito ni Jin sa sistema noong 100 milyong taon na ang nakararaan. Ang mga maharlika ay parang mga alkalde lang ng syudad, habang ang guild naman ang nagsisilbing mga pulis. Pero kahit na, kutob ni Jin na may bulok na itinatago si Lord Chapin. Ibinigay ni Jin ang lahat ng nakuha niyang dokumento mula sa mga bandido. Baka sakaling may silbi ito sa investigasyon ng guild. Pagkabasa ni Padra, nanlaki ang kanyang mga mata. Isa itong detalyadong listahan ng lahat ng kasabwat at nakikipagkalakalan sa mga kriminal. Dahil dito, huli silang lahat sa akto. May halong pagdududa, tinanong ni Jing kung kasama ba ang pangalan ng namumuno ng syudad sa listahan. Ngunit nakakagulat, walang Lord Chapin sa papel. Patunay lang na isa siyang tuso at matinik na kalaban, na magaling magtago ng kanyang mga baho. Wala nang magagawa si Jin sa ngayon. Ang mahalaga, malaya na ang mga alipin, pero ano na ang mangyayari sa kanila? Nangako ang guildmaster na ibabalik sila sa kanilang mga pamilya kung may nakabimbing ulat na mga nawawala. Pero para sa mga walang naghahanap, isang mapait na katotohanan, wala silang uuwian at mapupuntahan. Isang nakaka-bad trip na sistema ng lipunan, walang pakialam sa mga ulila gaya ni Napuar at Ninyo. Tinanong ni Jin kung may kahit anong ampunan para sa kanila. Ang malala, sa panahong ito ay walang ampunan sa syudad. Susubukan silang ihanap ng trabaho ni Padra pero dahil itinuturing silang mababang uri, halos imposible itong mangyari. Nanlumo ang mga bata habang nakikinig. Dito na nakaramdam ng matinding pagkadismaya si Jin. Bulok pa rin pala ang mundong ito. Hindi niya kayang iwan ng basta-basta ang mga inosenteng ito, lalo na't itinatakwil sila ng lipunan. Biglang umilaw ang isip ng ating bida. Tinanong niya ang mga bata kung handa silang magtrabaho kapag nabigyan ng pagkakataon. Matapang ang sumang-ayon si Quar. Kaya naman naalala ni Jin ang isang malakas na kakampi, ang gintong kabalyero na si Argus na handang tumulong. Sa susunod na eksena, sa royal capital ng Kosia, pabalik na ang Holy Knight na si Argus. Ngunit isang nakakakilabot na presensya ang biglang bumalot sa hangin. Pagdating sa kanyang mansyon, pinagpahinga niya ang kanyang mga tauhan. Sinalubong siya ng kanyang mga tapat na lingkod ng may buong paggalang, ngunit may tensyon sa paligid. Agad siyang humingi ng ulat. Mula pa lang sa kaba sa mga mata ng kanyang tauhan, alang na ng Holy Knight na may malagim na nangyari. Nanginginig na humingi ng tawad ang mayordomo dahil sasalubungin nila ang kanilang Panginoon ng isang masamang balita. Mula sa itaas, malamig na nakamasid ang kanyang kapatid na babae. Nang marinig ni Argus ang ulat, tila sasabog ang kanyang ulo sa matinding galit. Isang malaking sakuna, isang halimaw ang nakapasok at naghasik ng lagim sa kapital. Ang malaking tanong, sinong taksil ang nagpapasok sa halimaw na ito sa loob ng syudad? Isa lang ang kutob niya, may kinalaman ng mga ahas sa loob ng Ariske Academy. Isang pugad ng mga traidor na naghihintay lang na pabagsakin siya. Wala siyang pagpipilian, kailangan niya ng malalakas na kakampi ngayon din. Samantala, ipinapatransulay ni Jin ang paglalakbay patungo sa kapital. 3 araw ang lumipas na parang kidlat matapos ang madugo nilang misyon. Puno ng pag-aalinlangan si War, may tatanggap kaya sa mga itinuturing na mababang uri na tulad nila sa ganoong karangyang lugar? Ngumiti lang si Jin, ang marunong bumasa at sumulat ay sapat na sandata para mabuhay, kaya pinatatag niya ang loob ng bata. Sa di kalayuan, tinuro ni Akama ang kanilang destinasyon. Nanlaki ang mga mata ng ating bida.
Bumungad sa kanila ang nakakabighaning ganda at kapangyarihan ng royal capital. Pagsapit ng dilim, pumasok sila sa loob ng siyudad na umaapaw sa sigla at walang katapusang galaw ng libu-libong tao. Ipinaliwanag ni Akama na sentro ito ng kalakalan. Lahat ng luho at kayamanan sa mundo ay nandito, pati na ang mga pambihirang damit na pinang-arap nila. Namangha si Jin sa lawak ng bagong mundong ito, lalo na nang makita ang mga kakaibang mutanted na insekto na malayang naglalakad. Iba't ibang lahi, iba't ibang kapangyarihan, isang patunay kung paano nag-evolve ng kakaiba ang buong henerasyon. Malinis ang paligid at mahigpit ang seguridad, pero alam ni Jin sa likod ng liwanag ay may nakatagong dilim. Bawat panahon ay may sariling sumpa. Tinanong niya si Akama tungkol sa entrance exam ng akademya. Nalaman niyang magsisimula ng madugong pagsubok sa susunod na linggo. Kailangan nilang maghintay. Ngunit isang babaeng may gintong buhok ang nakarinig at lihim na nangutya. Bakit daw susubok ang mga ito na pumasok sa riske? Lalo na't mukha silang mga mababang nilalang na walang silbi. Samantala, masayang nagtatalon sina Akama at Ninyo sa malambot nilang higaan sa hotel. Sa wakas, makakatulog na rin sila ng maayos. Ngayong nakatuntong na sila sa kapital, natupad na ang unang hakbang sa plano ni Jin. Pero hindi pa tapos ang laban. Kahit nasa bagong mundo siya, ang pinakamalaking kalaban pa rin ay ang kahirapan. Kailangan nilang kumita para mabuhay. Malaki nga ang nakuha niyang pabuya mula sa pag-ubos sa mga bandido, pero alam niyang mauubos din yon dahil 4 silang umaasa sa isang bulsa. Kailangan din niyang hanapan ng mapagkakakitaan ang mga bata. Ang pinakamabilis na solusyon? Hanapin at gamitin ang koneksyon ng Holy Knight na si Argus. Ang problema, para naghanap sila ng karayom sa dayami. Wala silang ideya kung saan nagtatago ang Knight o kung paano ito malalapitan. Matapos mag-isip ng malalim, inuna ni Jin ang pag-iimbestiga tungkol sa mga corrupted. Alam niyang may mga gahaman na gustong kontrolin ang mga halimaw na ito. Mga nilalang na nagdadala ng purong pagkawasak na hindi pwedeng pabayaan. Sa pagkakataong ito, hindi niya hahayaang makaranas ng panibagong paggagunaw ang buong sangkatauhan. Kaya walang paligoy-ligoy niyang tinanong si Akama, paano nga ba humahanap ng impormasyon ang mga tao sa pamayanang ito? Ayon dito, nagbabasa sila ng mga libro o nagtatanong sa mga pantas. Pero halos katumbas ng ginto ang halaga ng bawat libro rito. Sa probinsya nga, naghati-hati pa sila para lang makabili. Pero swerte nila, ang capital ay may isang naglalakihang Grand Library. Kumislap ang mga mata ni Jin. Magagamit niya ang lugar na ito para kalkalin ang mga lihim ng laboratorio na iniwan ni Kagura. Pero pagdating sa reception, isang malamig at aroganteng pagtanggi ang sumalubong sa ating bida nang subukan niyang pumasok. Itinuturing na banal na yaman ng bansa ang mga libro. Hindi basta-basta pwedeng tumungtong ang mga pangkaraniwang tao sa loob. Tanging mga maharlika at piling mag-aaral lamang ang may karapatan. Isang malaking sampal na naman ito sa mga plano ng ating bida. Pang-asar pa ni Akama, paano siya magbabasa hindi pa nga niya kabisado ng tuluyan ang mga letra ng mundong ito. Matatagalan pa bago niya lubos na maunawaan ang lengguwahe. Napakamot na lang ng ulo si Jin habang dalawang nakabalabal na lalaki ang lihim na nagmamasid sa kanya. Mga anino na may dalang panganib. Dahan-dahan silang lumapit para komprontahin si Jin at ang kanyang grupo. Akala mo makikipag-usap lang, pero isang mabilis at nakamamatay na suntok ang pinakawalan nito. Gamit ang halimaw niyang reflexes, sinalo ito ni Jin at tiningnan ang lalaki ng may pangungutya. Ganyan ba ang sikat na kaligtasan ng lungsod? Puno ng mga basag ulero na basta-basta na lang sumusugod? Pero nanatiling mayabang ang kalaban. Hinawi ni Jin ang kamao nito pataas at isang malakas na magic explosion ang yumanig sa paligid. Nagulat ang lalaki sa talas ng pakiramdam ng bida natin. Hindi makapaniwala si Jin. Talagang gumamit pa ang mga umas na ito ng divine power sa gitna ng mga inosenteng sibilyan. Gusto niyang malaman kung anong problema nila. Maya-maya ay napagtanto niya, may patong na pala ang ulo niya. Binalaan silang lumaya sa kapital kung ayaw nila ng matinding gulo. Pero walang inaatrasan si Jin. Hinamon pa niya ang kalaban na sumugod muli at sa isang iglap, sinalo ang kamao nito at ibinagsak ng napakalakas sa mat. Walang balak umiwa si Jin. Sinalagyan ng harapan ang nagliliyab na atake, kaya umasa ang hangal na kalaban na napuruhan niya talaga siya. Musika. Mula sa makapal na usok, isang kamay ang mabilis na sumakal sa kanya. Itinaas siya na parang isang magaan na manika. Nag-iba ang ihip ng hangin. Mumisi lang si Jin sa mga basurang ito. Ang hihina nyo para hamunin ako. Hamak niya sa mga duwag na nanginginig sa takot. Gulantang ang biktima niya. Paanong ang isang mababang uri ay may ganitong halimaw na lakas? Ngunit isang malakas na sigaw ang nagpatigil sa labanan. Si Karina! Kumukulo ang dugo niya dahil naistorbo ang kanyang pahinga.
Wala siyang pakialam sa mga tangang nagtangkang saktan si Jin. Ang gusto lang niya ay damputin si Akama at ang ating bida dahil sa ginawa nilang iskandalo sa kalsada. Sa gulat ni Jin, ang aksyon ito ay umagaw sa atensyon ng isang taong konektado kay Argus, habang patuloy na naninigaw ang babae sa mukha niya. Matapos awatin ng gulo, nagmingming ang mga mata ni Karina nang makita si Jin. Akala niya ay mahuhuli na niya ang mababang uri na nagkakalat ng lagim. Sasabugan na sana niya ito ng sermon nang isang demi-human na nakasaksi sa lahat ang biglang lumapit para sabihin ang buong katotohanan. Ipinaliwanag ng saksi na si Jin ang unang inatake at ginamit lang ng ating bida ang kanyang lakas para ipagtanggol ang kanyang sarili. Nang suriin ni Karina ang mga muka ng mga talunan, nanlaki ang kanyang mga mata. Sila ang mga sikat na basagulerong estudyante mula sa Risk Academy. Lihim siyang nanalangin sa kanyang isipan. Sana ay wala na namang kinalaman dito ang pasaway na nakababatang kapatid ng banal na kapitan. Kalmadong tinanong ni Jin kung napapatrolya ba ito. Akala raw kasi niya ay ang mga miyembro ng guild ang laging umaasikaso sa mga basurang tulad nito. Depensa naman ni Karina, ginagawa lang niya ang tungkulin sa gabi para mapanatili ang kapayapaan habang papunta sana sa isang paboritong kapehan. Nayong nasaksihan niya kung paano lamugin ni Jin ang mga elitistang estudyante. Napagtanto ni Karina, baka nga totoo ang hinala ng kapitan sa halimaw na mababang uring ito. Akma na sana siyang aalis sa eksena at pilit na pinaalalahanan ang bida na huwag nang gumawa ng gulo, pero hindi siya pinakawala ni Jin. Ginamit niya ang pagkakataon para magpahatid papunta mismo sa kinaroroonan ni Kapitan Argus. Nang tuluyang makaharap ng sinaunang tao, ang makapangyariang Kapitan Argus ng ikapitong dibisyon. Walang paligoy-ligoy ang kanyang mga salita. Diretsahan niyang hiningi na kunin silang tauhan. Pinaalala niya ang naging pangako nito na tutulungan sila noong nakaraang pagkikita. Nang magtanong si Argus tungkol sa mga batang kasama niya, sinabi ni Jin na nilampaso niya ang mga bandidong pinaghanap nila at ipinaubaya na ito sa guild. Nanlamig ang buong katawan ni Argus. Hindi siya makapaniwala na ang isang hamak na mababang uri ay kayang tapusin ang misyong iyon ng ganon kabilis. Ipinaliwanag ni Jin na dinala niya sina Anino at ang ate nitong si Po. Wala na silang matatakbuhan at tiyak na aapihin ng lipunan. Kaya nakiusap ang bida natin. Nabigyan sila ng marangal na trabaho. Ngunit madingi pinaalala ni Kapitan Argus na labas na siya sa responsibilidad na buhayin ang mga ito. Pero hindi nagpatinag si Jim. Handa raw niyang akuin ang lahat ng responsibilidad dahil siya mismo ang nagligtas sa mga buhay nila. Napangiti si Argus sa kanyang narinig habang puno ng pag-asa ang tingin ng mga bata. Dito ay pumasok ang isang tuso, ngunit magandang plano sa isip ng kapitan. Kalmado niyang inilatag ang kanyang kondisyon. Kupkupin niya ang mga bata bilang manggagawa kung papayag si Jin na maging isang guro sa sikat na akademya. Walang kurap na tinanggap ni Jin ang kasunduan at hindi nagtagal nakasuot na ng malinis na uniforme ng mga taga-silbi ang magkapatid. Lubos na nagpasalamat ang magkapatid sa kapitan. Agad nitong inutusan ang ibang tauhan na turuan sila ng maayos at siguraduhing walang mang-aapi sa kanila. Habang naglalakad palayo kasama si Argus, diretsang tinanong ni Jin kung ano ba talaga ang madilim na rason sa likod ng pagiging guro niya. Inamin ng kapitan na hindi niya alam ang tunay na pagkatao ni Jin. Pero malakas ang kutob niya na ito ay isang lalaking mapagkakatiwalaan. Dito na ibinunyag ni Argus ang kanyang tunay na motibo. Gusto niyang palihim na pumasok si Jin sa sikat na Risk Academy. Sumeryoso ang aura ng bida natin at humingi ng malinaw na paliwanag habang isiniwalat ng kapitan ang madugong agawan ng kapangyarihan sa kabisera. Ayon sa kanya, iba't ibang makapangyariang paksyon ang nasa gitna ng isang tahimik na digmaan para maangkin ang trono ng kaharian. Dahil ang hari ay may malubang sakit at malapit ng bawian ng buhay. Ipinaliwanag niya na bukod sa pangkaraniwang agawan sa korona, may mga sakim na individual na walang karapatan sa trono, ngunit uhaw na agawin ang buong kapangyarihan. Ang mga taong ito ay lubang delikado. Ginagamit nila ang mga sinumpang nilalang na tinatawag nilang mga mananakop bilang sandata para sa kanilang maitim na plano. Naalala tuloy ni Jin si Lord Sapien. Napagtanto niyang may mga kalaban pa palang mas nakakapangilabot kaysa rito. Dagdag pa ng kapitan. Gusto niyang ilantad ang mga aninong ito at wasakin ang kanilang taguan. At ang pinakamatinding lugar na pinaghihinalaan niya ay walang iba kundi ang Risk Academy. Kumatok si Argus at ipinakilala si Jin sa kanyang nakababatang kapatid na si Miriamia Olton. Siya raw ang magsisilbing gabay ng bida natin sa loob ng mapanganib na akademya. Ngunit agad na nagtaray si Miriam. Tinawag niya si Jin na isang kasuklam-suklam at mababang uri. Katulad ng naging reaksyon ni Karina kanina. Mabilis siyang sinaway ng kapitan sa kanyang kawalang galang. Pero matigas ang ulo ng babae.
hindi raw siya papayag na ibigay ang ganitong kaimportanteng misyon. Sa isang basurang mababang uri, walang pakialam na pinuna ni Jin ang masama nitong ugali na nagdulot ng labis na hiyasa. Mismong kapitan na napilitang humingi ng tawad. Lumapit si Karina at ibinulong kay Jin na sadyang magaling si Miriam, ngunit sugdulan ng galit nito sa mga mababang uri. Walang tigil sa panlalait si Miriam. Hindi raw nararapat ang isang tulad niya na maging guro. Mas pinalala pa ni Akama ang sitwasyon nang ibunyag nitong hindi man lang marunong magbasa ang tagapag-alaga niya. Pero mabilis niyang idinagdag na si Jin ay isang halimaw sa lakas at walang katapat. Dahil sa mga salitang ito, nanlaki ang mga mata ni Karina. Napatunayan niyang si Miriam pala ang nag-utos sa mga estudyante na umatake sa kanila kanina. Paulit-ulit na humingi ng tawad ang kapitan at nangakong tuturuan ng leksyon ang kanyang kapatid. Para maiba ang usapan, seryosong tinanong ni Jin kung ano ba talaga ang ituturo niya sa loob ng akademya. Sumagot si Argus na base sa kanyang nakita, si Jin ay may pambihirang talento sa spiritual arts. Kaya siya ang perpektong guro para sa mga basics. Sunod niyang inisa-isa ang 4 na pundasyon: ignition, discharge, freeze, at healing. Dagdag pa niya, ang makabisadang 2 dito ay sapat na. Nang marinig na 4 lang ang basic spiritual arts dito, napagtanto ni Jin na talagang malakas pala ang nakalaban niyang bandit leader. Ang skill na ginamit nito ay may tuturing ng isang special spiritual art sa panahong ito. Ngumiti ng palihim si Jin. Siguro'y mababago niya ang pananaw ng mundong ito sa kapangyarihan. Fast forward ng 1 linggo, sumapit na ang entrance exam ng Akama Academy. Pumasok si Argus kasama ang ating bida dahil gusto niyang si Jin ang humawak sa posisyon ng instructor na yung taon. Taon-taon kasi, isang division ng Night Order ang naaatasan sa pwesto. At ngayon, turn na ng 7th Division. Habang tahimik na naglalakad si Jin, hindi siya tinatantanan ng tingin ng matabang si Orman. Sa wakas, nakarating sila sa opisina ng headmaster at nagbigay galang si Argus. Ngumiti ang headmaster. Nakakatuwang makita ang tagumpay ng dati niyang estudyante sa loob ng Night Order. Binanggit niya ang mainit na labanan ng mga paksyon sa bansa bago biglang binalingan ng pang-iinsulto si Jin. Binalaan niya ang kapitan na huwag maliitin ang akademya sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang mababang nilalang para sa ganitong mahalagang posisyon. Mariing iginiit ng kapitan na si Jin ang pinakamagaling sa kanila. Nang napansin ng mukhang dagang Nobel na si Lord Hit ang pagdadalawang isip ng headmaster, agad itong tumutol. Siya naman ngayon ang pumalit sa pang-aalipusta sa ating bida. Minalit niya ang ancient human at ipinagdiinang hindi pwedeng maupo ang isang basura sa pwestong ito. Hiningi naman ng headmaster ang opinyon ni Lord Orman. Kalmadong sumang-ayon ang mataba, pero naglatag ng mas practical na argumento. Ang matinding batikos na aabutin nila mula sa mga estudyante at iba pang guro. Sa huli, pumanig din ang headmaster. Pareho raw sila ng pangamba. Napagtanto ni Jin na pinag-uusapan nila siya nang parang wala siya ron. Kaya humakbang siya paharap, magalang nga bumate at ipinagtanggol ang sarili. Nagpakilala siya ng may kalmado at perpektong urbanidad. Pinatunayan niyang hindi siya matitinag kahit lantaran pa siyang laitin. Pagkatapos ay diretsahan niyang tinanong ang mga mapagmataas na nobles. Hinuhusgahan ba nila siya dahil mukha siyang mababang nilalang o dahil tingin nila ay kulang ang kanyang kapangyarihan? Ngumiti ang headmaster at sumagot. Ang nag-iisa nilang problema ay kung may ibubuga nga ba talaga siya. Hiningi nito ang isang demonstrasyon. Inalok ni Argus na ang headmaster mismo ang sumubok sa kanya. Pumayag ito at agad nagkasa ng isang practice match sa training grounds ng akademya. Ang tusong daga ang humarap kay Jin. Tumatawa nitong sinabi na hindi masyadong mapapahiya ang ating bida dahil ilang estudyante lang ang nanonood. Ipinaliwanag ng headmaster ang patakaran. Spiritual arts lang ang pwedeng gamitin. Dahil ito ang inaasahan nilang ituturo ng bagong instructor. Nagtipuan ang ilang estudyante para manood, kabilang ang nag-aabang na si Miriam. Sobrang excited siya dahil ngayon niya lang makikitang lumaban ng personal ang mukhang dagang Nobel. Alam na ni Jin kung saan ito patungo. Bumuntong hininga siya, oras na para ipatikim sa akademya ang tunay na kapangyarihan. Pero si Argus ay kinakabahan na. Ito ang unang pagkakataon na makikita niyang lumaban sa publiko ang nirekomenda niya. Natatakot siyang baka ipahiya lang siya ni Jin sa lahat. Sa kabilang banda, si Lord Hit ay atat na atat ng tapusin ang laban. Para ilagay si Jin sa lugar nito, nagpakawala siya ng isang naglalagablab na fireball. Kampante siyang tapos ang laban sa isang tira lang. Kalmadong iniwasan nito ni Jin na parang wala lang. Pero tiwala pa rin ang payatot na daga na mananalo siya at mapapatunayang mali ang desisyon ng kapitan. Sunod niyang pinakawalan ang special move na Lightning Spears. Pero patuloy lang umiwas si Jin na unti-unting nagbigay ng kaba sa kalaban. Akala ng daga ay puro takbo lang ang kaya ni Jin.
Sa isip ng ating bida, hindi dapat ginagamit laban sa kapwa ang ganitong kapangyarihan. Ngunit, wala na siyang pagpipilian. Oras na para magpakitang gilas at sadyang inilabas ang isang pambihirang spiritual art. Ginamit niya ang gravity manipulation. Isang matinding puwersa ang nagpabagsak kay Lord Heat sa lupa. Nadurog ang kalaban sa sahig. Pinatunayan ni Jin na walang binatbat ang kayabangan nito. Parehong nayanig at naiwang nakanganga ang headmaster at si Lord Orman. Maging si Argus at ang kapatid nitong si Miriam ay napanghanga. Hindi pa sila nakakakita ng ganitong kalinis na pagpapakita ng lakas. Nang tanungin kung anong nangyari, kalmadong sumagot si Jin. Minanipula lang niya ang gravity sa paligid ng kalaban. Nang malaman niyang ngayon lang sila nakakita ng ganitong skill, mumiti si Jin. Napakalaki pa pala ng kailangang matutunan ng buong akademya. Naggangalit ang mga ngipin ni Lord Heat. Bakas ang pagkapahiya at kawalang awa habang nakadapa sa sahig. Dahil sa awa sa kulubot na matanda, inalis na rin ng ating bida ang nakadaga na gravity. Sumabog sa galit si Lord Heat. Sumigaw siyang imposible ang ganong spiritual art. Iginiit niyang nandaraya ang isang mababang nilalang. Siguradong isang illegal na trick yon. Pero ang ating bida, tahimik lang na nakatayo, kalmadong sinasalo ang lahat ng insulto. Sumisigaw ang lalaki sa mismong mukha niya. Kalmado lang itong pinagmasdan ng headmistress bago magpasya. Nabigla ang lahat ng estudyante sa paligid. Lalo na si Miriam. Hindi siya makapaniwala kung paano nito nakokontrol ang banal na enerhiya. Isang imposibleng bagay para sa isang mababang uri. Lalong nagliyab ang kanyang kuryosidad. Sino ba talaga si Jin? Makalipas ang isang linggo sa welcome ceremony ng akademya, inanunsyo ng headmistress ang layunin ng Risk Academy, hubugin ang mga mandirigmang dudurog sa mga mananakop. Walang puwang dito ang mga mahihina. Ang hindi makasabay ay tuluyang maiiwan. Pero ang magtagumpay ay magkakamit ng walang hanggang kapangyarihan at impluensya. Sa itaas, laking gulat ng mga demi-humans sa dami ng mga bagong muka. Karamihan pa nga ay mga pangkaraniwan lang. Walang ano-ano'y binati ng lion demi-human na si Ryu, si Miriam. Isang malaking gulat daw na makita siyang dumalo ng personal sa ganitong kaganapan. Napatigil siya nang makita ang isang mababang uri sa hanay ng mga guro. Halos malaglag ang panga niya nang sabihin ni Miriam na siya ang bagong profesor. Tinanong niya si Ryu sa unang tingin nito sa lalaki. Isang walang kwentang talunan at mukhang walang patutunguhan. Inamin ni Miriam na ganon din ang unang akala niya. Ramdam ni Jin ang matatalim na tingin sa kanya. Hindi niya pwedeng simulan nang lantaran ang imbestigasyon sa unang araw pa lang. Kailangan niyang burahin ang imahe ng pagiging basurang uri. Dahil na yon, para siyang may malaking target na nakapinta sa likod niya. Matapos ang seremonya, oras na para sa kanyang pinakaunang klase. Samantala, tinipon ni Lord Hita ang mga seniors. Nababala itong huwag magpapatalo sa mga umaapaw na talento ng mga baguhan na yung taon. Galit niyang tinanong kung bakit maraming liban sa klase. Pero sa loob-loob, nakangiti ang matandang tuso. Alam niyang mas pipiliin pa nilang mamatay kaysa magpaturo sa isang mababang uri. Ikinalat pa talaga ng ahas na si Jin ang magtuturo. Pero nakakagulat, hindi malang natinag ang ating bida. May tiwala siyang tumayo sa harapan. Nagpakilala bilang bagong guro ng espiritual na si Ning. Walang paligoy-ligoy na nang insulto si Ryus. Kaya ba talaga niyang turuan ang pinaka-elitistang klase ng akademya? Numiti lang ng kalmado ang ating bida. Malalaman din daw nila. Pinalayas pa niya ang leon kung masyado itong magaling para sa klase niya. Matapos iyon, agad siyang naglapag ng batas. Bawal na bawal gamitin ang banal na enerhiya laban sa mga kapwa-tao. Pinaliwanag niyang ang lakas na ito ay ginawa para pigilan ang paghilom ng mga mananakop. Dahil normal lang na gumagaling ang mga tao, malinaw na ang totoong target nito ay ang mga kalaban. Dahil doon, isang mayabang na estudyante ang nangutya. Tinawag siyang duwag dahil wala naman siyang banal na enerhiya. Iginit ng bata na pwede niyang gawin ang gusto niya sa kanyang lakas. Medyo inis, hinamon siya ni Professor Jin na patunayan yon. Sa gitna mismo ng klase, inutusan niya itong atakehin siya gamit ang pinakamalakas nitong tira. Mayababang nangumiti ang bata at nangakong aalis sa klase. Kung magasgasan man lang niya ang guro. Agad siyang gumawa ng matinding sibat na kidlat. Kahit si Lord Hita ay kinabahan na baka gumuho ang buong kwarto sa tindi ng atake. Walang pag-aalinlangan, ibinato ng estudyante ang nakakamatay na kidlat kay Jin. Isang malakas na pagsabog ang bumasag sa katahimikan. Akala ng lahat ay naging abo na ang guro. Ngunit mula sa makapal na usok, isang espada ang mabilis na bumaon sa pader. Halos hiwain nito ang muka ng mayabang na estudyante. Malamig na nagwika si Jin. Kung ginusto niya pumatay, kanina pa ito patay. Iyon ang kanyang unang aral. Huwag husgahan ang iba base sa hitsura. Tahimik lang na nanonood si Ryus.
Espiritual na sining ba talaga ang ginamit niya? Kalmadong nagpatuloy si Professor Jean, kaya raw tinawag na mababang uri dahil mahina ang tingin sa kanila. Pagkatapos, bilang mas nakatataas sa kanila, ano na lang daw ang itatawag sa kanya? Sumabog ang nakakapanindig balahibo niyang aura. Iyon ang kinatawag na isang master. Para sa kanyang ikalawang aral, tinanong niya ang estudyante kung paano gumagana ang espiritual na sining. Nagmalaki ang estudyante. Ang susi raw ay nasa matinding imahinasyon. Kung malinaw ang nasa isip, gagawin ito ng mga espiritu. Sang-ayon si Jean, pero may isang critical na bagay silang nakakalimutan. Tumutugon ang mga espiritu sa iba't ibang longitudes ng enerhiya. Ito ang tunay na nagpapagana sa kanila. Mayroong 8 pangunahing klase ng enerhiya, kabilang ang paglika ng apoy, kidlat, pagpapagaling at pagyelo. Yan ang 4 na kilala ng lahat, pero mayroon ding pagkontrol sa grabidad, liwanag, hangin at pagkontrol ng espasyo. Halos himatayin si Lord Hita nang gamitin ni Jean ang 8 iyon ng sabay-sabay. Dito na magsisimula ang tunay na klase. Kinagabihan, pinag-isipan niya kung saan mag-uumpisa sa paghalukay sa mga lihim ng akademya. Puno ng mga estudyante ang buong campus. Matapos ang kanyang ipinakita, siya na ang usap-usapan ng lahat. Para makahanap ng sagot, kailangan niyang pasukin ang mga pinagbabawal na lugar. Pero sa paglalakad niya, nakasalubong niya si Miriam. Walang paligoy-ligoy, diretsahan niyang hiningi ang totoong pagkatao nito. Mumisi lang ang lalaki, nagtatanong kung bakit hindi na lang siya maniwala na isa lamang siyang hamak na mababang uri. Ay sanang palusot na yan, kung hindi lang sana nakakapanindig balahibo ang perpektong pagkontrol nito sa 8 sining espiritual. Kahit ang mga demi-human, hindi kayang pantayan ang ganong level ng kapangyarihan. Nagkibit balikat lang ang ating bida, kalmadong sinabing hindi naman yon ganon kahirap. Parang nagpapalit lang daw siya ng mga tab ng iba't ibang haba ng alon. Siyempre, alam niyang mas nakakabaliw ang proseso kaysa sa simpleng pagpapaliwanag na ito. Hiniling ng dalaga na lumipat sila sa mas tagong lugar. Nang masigurong walang makakarinig, muli nitong idiniin ang nag-iisang tanong, sino ka ba talaga? Dito na niya ibinunyag ang totoo. Isa lang daw siyang taong na frozen sa ilalim ng nayon ng kadama sa loob ng ilang milyong taon. Nakisakay ang dalaga at tinanong kung anong trabaho nito noon. Walang gatol na sumagot si Jean. Dati raw siyang elite agent ng Special Forces para sa kanyang inang bayan. Lumipas man ang libu-libong taon, sariwa pa rin sa isip niya ang mga alaala. Lalo namang na-curious ang dalaga. Bakit daw maisil sa cryosleep ang isang bayaning lumalaban para sa bansa? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanya. Inamin niyang pumalpak siya sa kanyang misyon. Buong akala niya, kung ibibigay niya ang lahat, maililigtas niya ang lahat. Pero nauwi ito sa kabiguan at nawala ang lahat sa kanya. Ibinunyag din niyang hindi aksidente ang pagiging profesor niya dahil kailangan niya ang impluwensya ng pamilya. Upang basagin ang lungkot, mabilis niyang iniba ang usapan. Tinanong niya kung saan ba talaga sila pupunta. Dinala siya sa isang inabando ng kwarto na punong-puno ng alikabok. Dati raw itong taguan ng mga gamit ng mga instruktor. Sa isang lumang estante, nagipagad ng kanyang mata ang isang misteryosong estatwa ng kuwago. Seryoso siyang lumingon sa dalaga. Ano ba talagang pakay nila sa masukal na lugar na ito? Dito na nagtapat si Miria. Matagal na raw niyang iniimbestigahan ang kahina-hina lang espasyo sa tabi ng bodega. Masyadong malaki yon para lang hayaang bakante. Sigurado siyang may malaking lihim na nakatago roon. Walang pag-alinlangan, kaswal na inabot ni Professor Jean ang estatwa ng kuwago. Kumunot ang noo ng dalaga, nagtataka kung bakit pinaglalaruan ng lalaki ang isang maalikabok at walang kwentang palamuti. Ngunit sa sandaling yon, nagbago ang ihip ng hangin. Naniikot niya ang rebulto, umugang paligid at nahati ang mga estante. Bumulag ang isang lihim na daanan patungo sa kailaliman. Kalmadong pinuri ng ating bida ang dalaga dahil tama ang hinala nito. Halos malaglag ang panga ni Miriam. Hindi niya ma-process kung paano nito na-solve agad ang puzzle. Mumiti lang ang ating OP na profesor at ipinaliwanag na ang kuwago lang ang bukod tanging malinis na bagay sa gitna ng gabundok na alikabok sa silid. Pagkatapos ay inutusan niya ito magpaiwan habang mag-isa siyang susuong sa nakapanging ilabot na daanan. Nagulat si Mia, ngunit matapang na iginiit na sasama siya kahit anong mangyari. Binalaan siya ng lalaki na baka may nag-aabang na halimaw sa loob at baka hindi niya ito maprotektahan. Pero matalim na tumitik ang dalaga, wag daw maliitin ang kakayahan niya. Taas noon itong ipinagmalaki na milya-milya ang agwat niya sa mga kaklase niya. At tanging ang kapatid lang niya ang may kakayahang talunin siya sa laban. Dahil sa nag-aalab nitong determinasyon, pumayag na rin ang bida.
Dahan-dahan nilang binagtas ang madilim at sirang hagdanan na tila walang katapusan ang pagbaba sa kailaliman. Sa isip-isip ni Miriam, napakalaking pabor talaga na kasama niya ang lalaking ito na kayang magpalabas ng liwanag sa gitna ng dilim. Nagbibiro pa si Jin na ang lugar na ito ay eksaktong hitsura ng isang dungeon sa mga video game kung saan nagkalat ang mga halimaw. Napanghanga na lang ang dalaga sa hindi pamilyar na gamer reference na yon. Nang ibabaw na naman ang kuryosidad ng dalaga. Binalikan niya ang kwento ni Jin at inusisa kung may nahuhuli na ba itong suspect sa kanyang isipan. Tutal ay paghuli naman ng mga banta ang espesyalidad niya noon. Lihim na natawa ang ating bida kung gaano kabilis naniwala ang dalaga sa malapantasya niyang nakaraan. Bilang pabuya sa tiwala nito, ibinagsak niya ang isang matinding revelasyon. Malakas ang kutob niya na may malagim na kinalaman si Lord Ruthman sa mga nangyayari. Mabilis na nag-usisa ang dalaga kung bakit siya sigurado. Ipinaliwanag ni Professor Jin na kahit mukhang mabait at sikat ang lalaki sa mga klase, may nakakakilabot na aura itong itinatago kapag nag-iisa. Sa mga tahimik na sandali, ang ahas na iyon ay naglalabas ng baho na tila may pinaplano itong madilim na eskema. Dagdag pa niya, ang ganitong galawan ay sikat sa mga taong may dalawang muka na nagkukubli ng halimaw sa likod ng inosenteng maskara. Bukod pa rito, napansin din niyang masyadong matalas ang pakiramdam ng lalaki para maging isang hamak na propesor lamang. Inamin ni Miriam na ang una niyang pinaghinalaan ay si Lord Hita. Pero pinabulaanan ito ni Jin dahil ang taong hindi makontrol ang sariling emosyon ay walang kakayahang magplano ng isang malagim na sabuatan. At ikinagulat pa ng dalaga nang sabihin nitong ang masungit na matandang yon ay may dalisay na puso sa likod ng mga kulubot nito. Sa wakas, narating na nila ang dulo ng hagdanan. Bumulaga sa kanila ang isang dambuhalang bulwagan na binalot ng makapal na alikabok. Lumaki ang mga mata ni Miriam nang masilayan ng isang higanteng labirinto na nakabaon sa mismong ilalim ng akademya. Biglang napahinto si Jin dahil kahit ang ating OP na bida ay gulat na gulat. Kahit sa panaginip ay hindi niya inakalang matatagpuan niya ang sikat na laboratorio ni Kagura na nakatago sa ganitong klase ng lugar. Tinitigan ni Jin ang mga higanteng pinto na balot ng mga nanomachine na tinatawag lang na mga espiritu sa panahong ito. Kumpirmado, ito nga ang maalamat na laboratorio ni Kagura. Kinabahan ng husto si Media. Kahit matagal na siyang nag-iimbestiga, ni minsan ay hindi niya nadiskubre ang dambuhalang pintuan na ito na matagal nang natutulog sa ilalim ng akademya. Kalmadong ipinaliwanag ni Jin na ang mga ordinaryong tao ay mangangailangan ng isang espesyal na susi para mabuksan ito. Naalala niya kung paano nakuha ni Akama ang susi sa nayon ng Kodama. Kaya malamang ay may isang tao rin sa lugar na ito ang nagmana ng ganong klaseng susi. Pero nag-iba ang nisi ni Jin. Alam niyang meron siyang otomatikong total access dito. Walang kahirap-hirap niyang itinaas ang kanyang kamay patungo sa pinto. Agad siyang nascan ng sistema. Kinilala siya bilang nagmamay-ari ng pinakamataas na level ng otoridad at kusa nitong binuksan ang nakaselyong pinto. Habang dahan-dahang bumubukas ang dambuhalang lagusan, isang tanong ang pumasok sa isip ni Jin. Posible kayang ang taong nagtatangkang magpabagsak sa mga pinuno ng bansa ay may access din sa lugar na ito? Samantala, naiwang nakatayo si Nidia, tulala at hindi makapaniwala, sumabog ang utak niya sa katotohanang may ganitong klaseng misteryo ang nakabaon sa ilalim ng kanilang akademya sa buong panahong iyon. Gulat na nagtanong si Miriam kung paanong nabuksan ito nang walang susi. Mumisi lang si Jin. Ang mga sinaunang tao ay may tinatagong kakaibang kapangyarihan. Tuluyan nang naniwala si Miriam sa kanya. Tahimik siyang sumunod kay Jin pababa sa nakakakilabot at tagong laboratorio. Bumulaga sa kanila ang mga halimaw na nakakulong sa dambuhalang hawlang bakal. Nakapagtataka, sobrang tahimik na mga ito at walang bahid ng pagwawala. Biglang naalala ni Jin ang mga halimaw ng mga bandido noon. Tahimik din ang mga iyon hanggang sa tuluyang makawala mula sa kanilang mga kulungan. Pero ang pinakanakakakilabot na tanong na bumabagabag sa kanya, paano nga ipasok ang ganito kalalaking halimaw dito? Nang walang sinumang nakakapansin sa akademya, dito na napagtanto ni Miriam na tama ang lahat ng hinala ng kanyang kapatid. Naisip niyang magtago at abangan ang salarin. Sigurado siyang babalik at babalik ang mga traidor na nasa likod nito upang ituloy ang kanilang maitim na plano. Ngunit umalma si Jin. Imbes na maghintay sa wala, mas unahin daw nilang i-lockdown ang akademya at patayin ang mga nakakulong na halimaw. Gustong hulihin ni Miriam ang pasimuno. Subalit iginiit ni Jin na kaligtasan ng mga estudyante ang prioridad dahil kapag nakawala ang mga halimaw na ito,
Tiyak na malalagay sa matinding panganib ang bawat buhay sa loob ng akademya. Nang sabihin ni Jin na ganito rin ang gagawin ng kanyang kapatid, tuluyan ng pumayag ang dalaga sa plano. Seryosong idinagdag ni Jin na masama ang kanyang kutob at kapag naramdaman niya ito, palaging nagkakatotoo ang kanyang mga instinto. Nagdesisyon siyang solohin ang pag-iimbestiga sa malalim na bahagi ng laboratorio. Inutusan niya si Miriam na mabilis umakyat, tawagin ang kapatid nito at ideklara ang lockdown upang tuluyang masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante. Nang makaalis ang dalaga, matapang na naglakad si Jin papasok sa mas madilim na bahagi ng underground facility. Umasa siyang makakahanap ng mahalagang impormasyon. Samantala sa itaas, walang awang pinagtatawanan ang payat na lalaki dahil sa pagkatalo nito sa bagong guro. Punong-puno ng galit, tinawag niyang mababang uri si Jin at sinisi sa pagkasira ng kanyang inaingatang reputasyon. Nilapitan ng direktora si Lord Hita. Pinagsabihan niya itong umayos dahil nagsisimula ng mabahala at matakot ang mga inosenteng estudyante sa paligid. Matapos siyang ipahiya sa harap ng lahat, hinanap agad ng direktora si Lord Ruthman na misteryosong nawawala mula pa kaninang umaga. Sobrang stress ng direktora at mas lalo siyang kinabahan sa pagkawala ng matabang Lord. Bigla na lang, isang nakakapangilabot na itim na ulap ang bumalot sa kalangitan ng akademya. Samantala, nagmamadaling umakyat sa itaas si Miriam. Ngunit pagkabukas pa lang ng pinto, bumulaga sa kanya si Lord Ruthman. Ang matabang lalaking kanina pa nawawala ay nakatayo sa kanyang harapan. Bit-bit ang isang nakakakilabot at masamang ngiti. Halatang halata na may maitim itong balak. Balik sa ibaba, maiging tiningnan ni Jin ang mga kakaibang pulang portal. Tumitibok ang mga ito na parang may sariling buhay. Buhay ba talaga ang bagay na ito? At gawa ba ito ni Kagura? Maya-maya, natagpuan niya ang message cube at nanomachine injector na sadyang iniwan ng baliw na siyentipiko. Umasa ang sinaunang tao na ang cube na ito ang susi para malutas ang namumuong panganib na kinakaharap nila. Agad niya itong pinagana. Lumabas ang hologram ni Kagura na seryosong humihigop ng kape. Inaasahan na pala nitong makakarating dito si Jin dahil ang laboratoryong ito ang pinakamalapit sa kung saan siya nagising. Ibinunyag ng siyentipiko na patagom siyang gumagawa ng isang matinding imbensyon dito. Isang makapangyarihang device na hindi kailanman nagawa ng mga tao kahit pa daan-daang milyong taon na ang nakalipas. At ang maliit na bahagi ng nakakabaliw na kapangyarihang ito ay inilagay sa injector para magamit mismo ng bida nating si Jin. Bilib na bilib si Kagura sa kanyang sarili. Nang tuluyan niyang ibinunyag na ang sinasabi niyang imbensyon ay isang makabagong teleportation device. Hindi inakala ni Jin na kaya ni Kagura ang ganitong antas ng teknolohiya. Pero ngayon, naging malinaw na sa kanya ang lahat. Naalala niya ang sinabi ni Argus na bigla na lang sumusulpot ang mga limaw. Tumunog ang alarma sa otak ni Jin. Kung sino man ang may hawak ng device na ito, siya rin ang nagkulong sa sandamakmak na halimaw sa ibaba. Pero teka, may napansin siyang kakaiba sa recorded message ng baliw na siyentipiko. Ang orihinal na kulay ng teleportation device ay dapat purong asul. Kung totoo yun, ano ang kulay pulang device na ito sa harap niya? Pagsapit ng 2:00, umugong ng malakas at biglang umandar ang makina. Humanda si Jin sa laban, inaasahang may lalabas na kalaban mula rito. Pero laking gulat niya, biglang naglahom parang bula ang lahat ng halimaw sa loob ng mga hawla. Samantala sa itaas, nasaksiyan ni Argus at ng mga banal na kabalyero ang kanilang pinakamasamang bangungot. Dandang halimaw ang umulan mula sa kalangitan papunta sa Royal Capital. Parang nag-spawn lang sila sa isang nakakabaliw na battle royale. Balik sa underground, humarap ang mataba at madulas na lalaki kay Miriam. Bit-bit nito ang pinaka-nakakakilabot na ngiti na maiisip mo. Nang asar nitong tinanong kung bakit parang tensyonado ang dalaga. Malamig na tinitigan ni Miriam ang baboy na nasa likod ng kaguluhan. Umalis ka sa daan kung ayaw mong mamatay. Nabigla si Lord Ruthman. Inamin nitong matagal na siyang may hinala na palihim siyang iniimbestigahan ng dalaga. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat para sa kanya. Bago pa makapag-react si Miriam, kalmadong idineklara ng kalaban na dumating na ang araw ng paghuhukom. Ipinaliwanag ng kalbo na balak sana niyang i-delay ang pagsalakay. Pero dahil sa dalawang daga na nang ialam sa kanyang laboratorio, napilitan siyang pabilisin ang lahat. Higit sa lahat, naramdaman niyang si Jin ang tunay na banta sa kanyang plano. Sinasabi ng kanyang kutob na ang bagong guro ang pinakamalaking hadlang sa kanyang tagumpay. Kagaya ng kapatid ni Miriam, sigurado siyang si Jin ang nakadiskubre sa sikretong daanan. At ngayon, ubos na ang kanyang pasensya. Tapos na ang satsat. Nagpa siya ang traidor na patayin at burahin ang lahat ng testigo sa mismong sandaling ito. Muntik na matawa si Miriam sa kahibangan niyang manalo.
Isang nakakakilabot ng ngiting demonyo ang gumuhit sa mukha ni Ruthman habang ipinagyayabang ang hindi mapapantayang lakas na nalikom niya. Ang hindi alam ng loko, may isang babaeng palihim na gumagapang sa likuran niya, may dalang kalderong mas malaki pa kaysa sa sarili niyang ulo. Pinagpawisan ng malamig si Midja, litong-lito kung matatakot para sa babae o magdududa sa nakakatawang planong ito. Walang pag-aalinlangang inihampas ni Akama ang buong lakas ng kanyang maliliit na braso. Boom! Basag ang mantikaing bungo ng matabang kontrabida. Nanlaki ang mga mata ni Miria, nagtataka kung paano niya natunto ng lugar. Mabilis na sumagot si Akama na nandito siya para hanapin si Jin. Isang ganap na bangungot ang nangyayari sa labas. Imposibleng mailigtas ang lahat nang wala ang tagapagtanggol nila. Sa daan, nakasalubong niya ang bagong estudyanteng si Kudo. Sinabi ng babae na pumasok daw ang guro nila sa bodega. Medyo nakonsensya siya sa pagpapatulog sa isang guro, pero giit ni Akama, deserve ng baliw na yon ang nangyari sa kanya. Isa pa, dahil hindi naman nakita ang mukha nila mula sa likod, madali nilang masisisi ang blondeng prinsesa kung sakaling magkabistuhan. Sa mismong oras na yon, narating ni Jin ang tuktok ng hagdan. Nag-aalalang nagtanong siya kung anong nangyari, para lang bumungad ang dambuhalang baboy na tumba sa sahig. Basag na parang bowling pin. Mabilis siyang ginising ni Akama sa pagkagulat at binalaan na tuluyan ng nilamon ng matinding kaguluhan ang buong lungsod sa labas. Hindi na siya nagulat. Alam na niya kung saan lang pupunta ang mga halimaw mula sa lab, iisa lang ang pakay ng mga mananalakay na yon. Namutla si Miriam nang mapagtanto ang nakakatakot na katotohanan. Walang sinayang na segundo, mabilis na tumakbo palabas ang tatlo upang harapin ang banta. Nilalamon ng apoy ang lungsod at kalahati nito ay naging abo na. Nagkakagulo ang mga takot na sibilyan habang naghahasik ng lagim ang mismong impyerno. Sa gitna ng alon ng mga halimaw, isang higanteng halimaw na kamukha ni Bill GX ang nanginghibabaw. Ito ang pinakamalakas sa lahat na mananalakay. Naiwang walang imik si Miria habang pinagmamasdan ang naghihingalong estado ng kanyang mahal na lungsod. Samantala, tila dinudurog ang dibdib ni Jin na matinding pagsisisi. Sana pinasabog na niya ang makinarya kanina pa. Muli siyang ginising ni Akama mula sa pagtulala. Itinuro niya ang dambuhalang halimaw na may galamay. Nag-iipon ito ng mapanirang enerhiya at direktang nakatutok sa mismong palasyo. Determinado na itama ang kanyang pagkakamali, itinurok ni Jin ang iniksyon na iniwan ni Kagura. Agad siyang nagkaroon ng limitadong kapangyarihan ng teleportasyon. Sabi ng siyentipiko, sapat lang ang enerhiya ng makinarya para magamit ito nang minsan sa loob ng 24 na oras. Bukod dito, limitado lang ang saklaw nito sa maikling distansya na kaya pang abutin ng paningin. Pero teka, para lang yon sa mga normal na tao. At si Jin, ibang klase ang halimaw na ito. Sa level niya, kaya niya mag-teleport kahit gaano kalayo basta't abot ng kanyang malaagilang paningin. Walang kagat labing, nawala siya sa hangin. Boom! Bigla siyang sumulpot sa mismong harapan ng dambuhalang laser bago pa man ito mawasak ang palasyo. Sugot!